Hinanghali na ng gising ang binatang si Ruiz dahil sa magdamag nitong pangangaso sa kagubatan. Yun na kasi ang nagsilbi nitong hanap buhay mula pa nang mamatay ang kanyang ama at ina. Tanging ang kanyang lola na lamang ang kasakasama niya sa buhay. Hindi niya naman yun pwedeng asahan sa pagkayod dahil matanda na rin naman ito. Pero hinahayaan niya lang itong magbenta ng mga basahang bilog na mano-mano nitong tinatahi. Gagi, 10:00 na pala. Nagmamadali siyang bumangon. Lumabas siya sa kanyang sariling silid at tinungo ang maliit nilang sala. Ang bahay na kanilang tinitirhan ay pagmamay-ari ng kanyang tiyahin na nasa Saudi. Sa katunayan, sementado yon dahil pinagawa yon noong unang taon ng tiyahin niya sa ibang bansa. Ang kaso nga lang, dahil kinapos ng budget ay hindi rin natapos. Tanging ang unang palapag lang ang medyo maayos. Ang ikalawang palapag ay nakaabang lang para sa muling pagpapatuloy ng pagpapagawa. La, bakit hindi mo ako ginising? 10:00 na pala. Bakit naman kita gigisingin magdamag ka na nasa kagubatan? Bakit? May lalakarin ka ba ngayong araw? Kumamot-kamot ng ulo at umupo si Ruiz sa tapat ng palutsinang lamesa nila. Sandali nitong kinuha ang tasang umuusok-usok pa at saka ininom. Ngunit napabuga ito agad ng mapagtantong mantika pala yun. Bakit mantika nasa tasa, La? Pambihira naman, oh. Nagprito ako ng isda sa labas at dyan ko na muna inilagay dahil nabasag yung garapon. Bakit kasi hindi mo muna tiningnan kung anong nakalagay dyan? Bakit? Akala mo tinimplang kagad kita ng kape? Magtimpla ka mag-isa mo, tanghali na Tungit naman nito ni Lola, kaaga-aga. Hay, tanghali na, hindi na maaga. Ay, oo nga pala. Bakit hindi maganda ang timpla mo ngayon, La? Huminga ng malalim ang matandang si Tinay. Baka sa mukha nito ang labis na stress. Sinisingil na ako ni Tolis doon sa utang ko nung nakaraan. Wala pa akong pambayad Matumal kasi yung benta ng basahan ngayon sa bayan. Nakakainis. Nilapitan ng binata ang kanyang lola at magaan ang pagkakaakbay niya rito. Lola naman, di ba sabi ko nga sa inyo, ako na magbabayad niyan. Hindi naman kalakihan ang utang mo sa kanya kaya di ka dapat may stress ng ganyan. Nakakaya na sa'yo Nagpupuyat ka sa kagubatan para makahuli ng ipangbebenta mo tapos ibabayad mo lang sa utang ko. Ano naman, maganda naman ang kitaan sa pangangaso, La. Kaya huwag ka na mahiya. Tayo na nga lang ang magkasama sa buhay Kaya dapat magtulungan lang tayo. Diyos ko, ikaw talagang tao ka. Kaugali mo talaga yung papa't mama mo. Kahit walang-wala na sila ibibigay pa sa akin. Ay, kung nasan man sila, nasisiguro kong sobrang saya nila na makita kang mabuting tao ka ngayon. Kung nasan man sila, sana palagi nila akong pinapanood sa lahat ng ginagawa ko. Bago pa tayo magkadramahan magmumug ka na at kakain na tayo dahil tanghali na. Sige na. Bata pa lang si Ruiz ay malapit na siya kay Aling Tinay. Sa katunayan, ang matanda ang madalas na kumukonsinti sa kakulitan niya noon. Ito rin ang madalas na nag-aasikaso sa kanya sa pagpasok sa paaralan dahil noong mga panahon na yon, madalas na wala sa bahay ang kanyang ama at ina para sa trabaho. Matapos silang mananghalian ng kanyang lola, nagbihis na rin siya ng maayos. Kaarawan kasi ng kaibigan niyang si Edel. Sobrang tagal na niya itong kaibigan kaya hindi pwedeng mawala siya roon. Alam niyang magtatampong parang bata si Edel kapag hindi siya nakarating. Nangako pa naman akong tutulong sa pagluluto pero tinanghali na ako. Napatigil siya sa paglalakad nang matanaw na ang bahay nila Edel. Sa bakuran pa lang ay tanong na niyang abala na ang mga kamag-anak ni Edel sa pag-aasikaso. Ang araw kasi na yun ay espesyal para kay Edel. Hindi lang kasi ang kaarawan nito ang pinagdiriwang,
kundi pati na rin ang pagpasa nito sa board exam. Sa katunayan nga, ilang buwan itong nasa Maynila at bumalik lamang sa kanilang probinsya para ibalita ang pagkakapasa nito. Uy, pre! Lumapit agad siya nang makita niya si Edel. Sandaling binitiwan ni Edel ang sandok at iniwan ang malaking kawa. Walang ya. Maaga raw pero tanghali na. Anyari? Ha? Kasi madaling araw na akong nakabalik ng bahay dahil magdamag akong nangaso eh. Kaya pasensya na ha. Sus! Ayos lang no? Paano, kumusta? Marami ka naman bang nahuli na hayop? Marami din naman kaming nahuli ng mga kasama ko. Puro bayawak pre. Tapos may mangilan-ngilan lang na ahas. Alam mo bang minsan trip kong sumama dyan? Baliw ka. Hindi ka naman nag-board exam para matuklaw lang ng ahas, no? Kung may energy ka pa tara na. Samahan mo ako magluto. Namiss kitang kakwentuhan loko ka. Sabay na silang pumasok sa bakuran. Ngumiti naman kay Ruiz sa mga kamag-anak ng binata. Lalong-lalo na ang mga magulang ni Edel na kilalang kilala rin naman siya. Teka, wala pa ba si Bulldog dito? Ibig kong sabihin hindi pa dumadaan? Si Bulldog ang isa pa nilang kaibigan na kapwa rin nila kababata. Sa kanilang tatlo, si Bulldog ang nauna sa mga handaan o okasyon. Malakas kasi itong kumain. Para bang walang kabusugan ng binata. Ano pa bang aasahan mo sa taong yon? Hindi yung pupunta kapag nagluluto pa lang. Pupunta yung kapag kakain na. Sa bagay. Pre, kumusta naman pala dito sa lugar natin? 6 na buwan lang ako sa Maynila pero palagay ko ang daming nangyari dito Ayos lang naman dito pre. Ganun pa rin naman. Bakit? May nabalitaan ka bang chismis? Chismis? Ewan ko kung chismis to Pero alam mo bang yung sinasabi ng mga tricycle driver sa terminal ng De Dios? Ha? Ano mong sinasabi nila? Kahapon kasi, di ba gabi na ako nakauwi rito. Narinig ko yung usapan nila. May mga gumagalang aswang daw dito sa atin. Kaya pala, para silang mamadaling umuwi at nang makagarahin na. Yung pala yun ang kinakatakutan nila. Ha? Aswang? Seryoso ba? Hindi ka ba naniniwala sa aswang? Depende. Kapag nakita ko siguro. Pero wala kasi akong naririnig na ganyang kwento rito sa atin baka lang naman kasi kagabi lang talaga nabuo yung usap-usapan na yun ng mga driver. Aswang? Narinig ko yan noong bata pa ako. Kina papa at mama. Pero itong paglaki natin dito, hindi man lang ako nakakita ng ganyan Ako rin naman Kaya nga naging interesado ako nang marinig ko yung usap-usapan ng mga yun di bali, hayaan mo na. Baka gawa-gawa lang nila yun para mapasakay agad nila yung mga pasaherong naglalakad lang. Hindi gaanong pinagtuunan ng dalawa ang usapin tungkol sa aswang. Hindi pa ganoon kalalim ang pagiging interesado nila sa mga bagay na mahirap ipaliwanag. Ipinagpatuloy na lang nila ang pagluluto hanggang sa matapos na rin sila dakong 4:00 ng hapon. Inihahanda na lamang nila ang mga lamesa at ang mga gagamitin sa pagkain. Walang ya. Nakakaramdam ka talaga kapag alam mong magsisimula na maglatag ng pagkain no? Napatingin sila sa binatang nasa labas ng bakuran. Ngiting wagi ito nang makita ang mga pagkain na nakalatag na sa ibabaw ng mahabang lamesa na may dahon pa ng saging. Gusto ko sanang tumulong sa pagluluto. Ang kaso, mukhang tapos na pala Sus, kunwari ka pa. Ang sabihin mo, inintay mo talagang matapos para wala ka nang gawin. Oo nga, style mo talaga bulok no? Pwede ba akong pumasok? Oo naman pero maya-maya pa tayo kakain Nagtawanan na lamang ang magkakaibigan ng mga sandaling yon. Lumipas pa ang mga sandali ay dumating na rin ang mga bisita.
Pumesto naman sa isang lamesa si Ruiz at Bulldog sa bandang gilid ng bakuran. Marami silang bisita kaya hindi sila maaasikaso ng kanilang kaibigan. Uy, dahan-dahan lang. Wala namang umahabol sa iyo eh. Alam mo pre, kahapon pa ako tangaling hindi kumakain para lang dito eh. Kaya, huwag mo ko pigilan. Baka isama kita sa kakainin ko. Ano ka, aswang? Natigil si Bulldog sa kanyang paglamon nang marinig ang sinabing yun ni Ruiz. Tila nakuha ni Ruiz ang atensyon nito dahil sa salitang aswang. Oh, Bakit? naniniwala ka ba sa aswang? Baliw, biro lang naman yung sinabi ko. Nainsulto ka ba? Sorry naman, no? Hindi, tinatanong lang kita kung naniniwala ka sa aswang. Ha? Hindi ka maniniwala pero sabi ng tatay ko, may nakita silang aswang sa kalsada kagabi. Tricycle driver ang ama ni Bulldog sa kanilang lugar. Kaya hindi na nakakapagtaka pa para kay Ruiz na maging ang ama nito ay magkakalat din ng ganoong klase ng kwento. Sa terminal kasi talaga nagsisimula ang mga haka-hakang ganon. Pero hindi man sila sinaktan, parang ano raw eh, parang may ibang hinahanap yung mga aswang. Ay nako, kumain ka na nga lang dyan. Gutom lang yan pre. Di naman kita pinipilit maniwala eh. Nasabi ko lang, baka sakali naman na trip mong ganung usapan. Pero dahil mukha namang hindi, edi change topic na tayo. Hindi na lamang nagsalita si Ruiz ng mga sandaling yon. Aminado siyang curious na siya sa mga aswang. Pero inalis na lamang niya yon sa isipan dahil gusto niyang ituon ng atensyon sa kasiyahan ng pagdiriwang. Mabilis na lumipas ang mga oras. Sumapit na rin ang kinagabihan. May tama na rin ang lalaking si Ruiz at Bulldog. Pero hindi naman sila sobrang lasing. Kaya pa nilang makatayo ng hindi natutumba. Takong 10:00 ng gabi, nagpaalam na rin sila kay Idel. Pasensya na talaga pre ha. Hindi ko na kayo masyadong nasikaso. Dumami kasi yung bisita eh. Hindi ko rin inaasahan. Pero babawi ako sa susunod. Kahit tiran mo na lang ako ng handaan yung masaya na ako. Ikaw talaga, puros talaga pagkain. Tara na nga. Oh, parang Idel, congrats ulit sa pagpasa sa bar exam ha. At happy birthday uli. O sige, ingat kayo sa pag-uwi. Medyo ilang minuto pa yung lalakarin nyo eh. Huwag ka mag-alala pre. Wala namang mangyayari sa amin. Inakbayan na ni Ruiz si Bulldog at hinila na rin paalis. Nagtawanan at nagkwentuhan pang dalawa habang tinatahak nila ang daan. Alam mo, swerte ni Edel no? May mga magulang siyang talaga namang suportado yung pag-aaral niya. Nakakainggit. Kung paborito lang sana ako ng tatay ko at nanay ko eh, baka pinag-aral din nila ako hanggang matapos ako ng kolehiyo. Hindi siguro dahil sa pagiging paborito pre. Baka naman kasi nung ikaw na, sadyang mahirap na rin ang buhay. Intindihin mo na lang yung mga magulang mo. Mahirap din ang mga pinagdaraanan nila para lang maitaguyod kayo noon. Ngayong nasa tamang edad ka na para magdesisyon sa sarili mo, ikaw na magdadala ng sarili mong kapalaran. Nagiging matalino ka talaga pagdating sa buhay-buhay no? Kapag nakakainom ka. Baliw, hindi naman. Gusto ko lang maintindihan mo yung mga bagay na dapat alam mo. Baka kasi iniisip mo sobrang kawawa na ang buhay mo eh. Buti ka pa nga, may mga magulang pang nakakasama eh. Ako. Natawa pa si Ruiz nang sabihin yon. Pero ang totoo, mabigat ang kalooban niya nang maalala ang kanyang mga magulang. Magsasalita pa sana si Bulldog para pagaanin ang kalooban ni Ruiz nang makarinig naman sila ng sigaw ng isang babae. Ha? Rinig mo yon? Gagi, boses ng babae yun ah. Parang humihingi ng tulong. Sandali lang, baka madamay pa tayo dyan eh. Kaysa naman hayaan natin mapahamak yung babae kahit alam naman natin ang nangyayari. Kaya ba ng konsensya mo? Ay naku, kainis naman oh. Wala nang nagawa pa si Ruiz
nang hilahin na siya ni Bulldog patungo sa kung saan man nila naririnig ang tinig ng isang babae. Kaunting lakad lang, nakita nila ang isang babae na may kasamang batang babae. Nakita sila nito kaya nagmamadali ang mag-ina na makalapit sa kanila. Pero laking gulat na lamang ng dalawang binata nang may humarang sa babae at bata. Pero labis nilang ipinagtaka ang kanilang nakita. Ang apat na lalaking humarang ay mga gumagapang at kahit hindi kalakasan ng ilaw sa poste, kita nilang tila hindi normal ang anyo ng mga yon. Pre, ano yun? Gagi, tago! Gustuin man nilang iligtas ang babae pero natakot na rin si Bulldog. Hinila nito si Ruiz papunta sa gilid at saka sabay silang umupo. Nakita nilang dinakip ng apat na lalaking yon ang mag-ina. At saka mabilis na umalis na parang mga palaka kung tumalon sa puno. Pre, bakit ang taas nilang tumalon? Tsaka, saan nila dinala yung babae at bata? Ito na nga ba sinasabi ko, pre? Totoo nga ang mga aswang. Ha? Aswang? Oo, pre. Yung nakita natin, mga aswang yun. O ano, naniniwala ka na ba ngayon? Bakit naman magkakaswang dito? Aba, ewan ko. Ang mahalaga ngayon, alam na natin pareho na totoo nga sila at nandito na rin sila sa baryo natin. Aswang? Totoong aswang? Gagi. Dapat isumbong natin sila. Wag, sasabihin ko muna ito kay Mang Tolit. Ano naman ang magagawa ni Mang Tolit? Alam mo namang nagpapautang lang yun. Wala kang alam sa tunay niya katauhan. Ako alam ko. Bulldog, sinasabi ko sa iyo itong aswang, naniwala na ako. Pero itong kay Mang Tolits, baka mamaya ay mapahamak tayo sa gagawin mo. Anong mapahamak? Ibabalita lang natin sa kanya na nakakita tayo ng aswang. Tutal, hinahanap din naman niya yung mga nilalang na yun. Ang mabuti pa, sumama ka na sa akin, bilis! Sunod-sunuran na lamang si Ruiz kay Bulldog. Sa kanilang nasaksihan kasi, tila hindi na rin kaya ni Ruiz ang maglakad na mag-isa. Tinungo nila ang tirahan na matandang si Tolits. Hiyang-hiya pa nga si Ruiz dahil may utang pa ang kanyang lola roon. Anong sinabi mo? Nakakita kayo ng aswang na dumukot sa mag-inang nasa kalsada ngayong gabi? Opo, tama po kayo ng dinig, Mang Tolits. Kinuha sila ng apat na lalaki na aswang. Ano naman ngayon? Ha? Ang kulit mo kasi. Tingnan mo, mukhang galit siya. Ano naman kung nakakita kayo ng aswang na nandukot na mag-ina? Bakit nyo sinasabi sa akin? Anong gusto nyo gawin ko? Naglakad ng bahagya si Bulldog palapit sa pintuan na matanda kung saan ito nakatayo. Nakaramdam naman ng pagkailang si Mang Tolits nang halos idikit na ni Bulldog ang mukha nito. Mang Tolits, huwag na kayong magkaila. Alam kong hindi kayo basta-basta tao lang. Sinaulo to Ano tingin mo sa akin? May kapangyarihan? Lumilipad? Umuwi na ka! Nakita kita nung nakaraan. Pumasok sa loob ng kagubatan. May dala kang espada at kung ano-ano pang burloloy sa katawan. Nanlaki ang mata na matanda. Hindi nito inakala na sasabihin niyo ni Bulldog. Walang ano-ano, hinila ni Mang Tolits si Bulldog papasok at inimbita rin si Ruiz. Ano bang alam mo tungkol sa akin, ha? Bakit ko naman sasabihin? Wala ka namang gagawin para iligtas yung mag-ina. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, ha? Wala naman akong ibang alam Maliban lang na sa alam kong tumutugis ka ng aswang. Kaya nga kita pinuntahan dito kasi alam kong may magagawa ka Mang Tolits, ano ba talagang sinasabi nitong isang to? Huminga ng malalim ang matanda. Wala na itong magagawa dahil meron ng nakakaalam ng kanyang lihim na pagkatao. Mukhang hindi na ako makakapagtago pa ng lihim sa inyo. Isa akong manunugis ng aswang. At misyon kong hanapin ang mga aswang noon pa. Pero gusto ko sana na walang makakalam ng pagkatao ko na ibang tao. Makaka-apekto sa misyon ko kapag maraming nakakaalam kung sino ako. Makakaasa ba ako sa inyo na hindi niyo ito magsasabi sa iba? Nagkatinginan si Ruiz at Bulldog. Tumango sila sa matanda bilang tugon. Alam ko na nitong nakarampa may mga gumagalang aswang dito sa atin. Pero hindi sila taga rito.
napadpad lang sila rito dahil meron silang hinahanap. At ayon sa kwento nyo, mukhang nahanap na nila yung pakay nila. Hindi ko alam kung saan nila dinala yung sinasabi nyong mag-ina. Pero sigurado naman ako na hahanapin ko sila. Maraming salamat sa pagbibigay alam nyo sa akin. Astig ka pala. Hindi ka lang pala mauutangan. Aswang hunter ka rin pala. Ang saya-saya mo. Akala mo madali lang ang ginagawa ko. Buhay ang nakataya rito. Mang Tolits, matagal na bang ganyan ang ginagawa nyo? Binata pa lang ako, ginagawa ko na ito. Pero alam nyo kung ano nakakatawa? Sa tagal ko na itong ginagawa, wala ni isa rito ang nakatuklas na katauhan ko. Hindi ko nga alam kung paano ako nakita nitong taong to sa gubat eh. Mang Tolits, balitaan mo po ko kung anong gagawin mo ron. Concerned talaga ako dun sa mag-ina. Kawawa naman eh. Ano po bang palagay nyo? At bakit kinuha yun ng mga aswang? Hindi ko alam kung anong klaseng antas ng buhay ba meron ang mag-inang sinasabi nyo. Pero sa palagay ko, malaki ang kailangan nila sa mag-ina. Tumayo ang matanda at saka binigyan sila nito ng kwintas. Kulay itim yun at wala man lang pendant. Para saan po ito? Nalalagay na sa panganib ang buhay ninyo mula nang masaksihan nyo ang ginawa ng mga aswang. Kaya yung kwintas na yan ay makakatulong sa inyo. Sa oras na nasa panganib kayo, dahil dyan ay mararamdaman ko yon. Gumagana lang yan sa gabi, kaya wag na wag nyo yang aalisin, lalo na kung lalabas kayo sa gabi. Angas! Maraming salamat to Hindi ko to ginagawa dahil gusto kong magpasikat. Ayaw ko lang na may mabiktima mga aswang dahil ang aksidente niyong nalaman ng pagdukot nila. Isa pa, obligasyon ko ang kaligtasan ng mga tao, lalo na kung may sangkot na aswang. Sige na, umuwi na kayo at ako naman magpapahinga na. Yung mga sinabi ko, tandaan nyo ha. At ikaw? Ako po? Oo, ikaw. Pakisabi sa lola mo, kahit sa susunod na buwan na siya magbayad. Po? Bakit po? May pangbayad naman po kami. Nagtatanong ka pa talaga, sabihin mo na lang. Napakamot na lamang sa ulo si Ruiz nang lumabas na sila ng bahay ng matandang lalaki. Baka may gusto si Mang Tolits kay Aling Tinay. Sira ulo. Naunan nang maglakad si Ruiz. Naghiwalay na rin sila ng landas pagkarating nila sa may kanto. Pag-uwi ni Ruiz sa kanilang bahay, hindi pa rin mawala-wala sa isipan niya kung ano ang nasaksihan. Hindi pa rin siya makapaniwala na totoo nga ang mga nilalang na yun. Hindi siya mapakali sa kanyang higaan. Nakatingin lang siya sa kanilang kisame at paulit-ulit na iniisip ang aswang. Kawawa naman yung mag-ina. Kung talaga mga aswang ang mga yon, malabong mabuhay pa sila. Kakainin sila nun. Napabangon si Ruiz nang marinig ang tinig ng kanyang lola na nasa pintuan ng kanyang silid. Sinong kawawa? La? Bakit gising pa kayo? Mag-aalauna na po Katatapos ka lang magtahi ng mga butas mo, Brett. Magaling kanina. Hindi ka nagpaalam sa akin Oo nga po pala no. Nakalimutan ko. Pasensya na po. Birthday kasi ni Edel kanina. Tapos selebrasyon din ng pagpasa niya sa bar exam. Kaya ayun, medyo napainom at napakain. Ganun ba? Ikaw, ayos ka lang ba? Mukhang malalim ang iniisip mo Ayos lang naman po ako Medyo naguguluhan lang po ako. Pumasok na ang matanda sa kanyang silid. Umupo ito sa dulo ng kanyang papag. Malapit sa kanyang ulunan. Sige, sabihin mo sa akin kung ano ang gumugulo sa isipan mo habang hindi pa ako inaantok. Hindi ko alam kung magugustuhan niyo po itong usapan na ito, pero naniniwala ka ba sa mga aswang? Noong panahon niyo ba may aswang? Sandaling napaisip ang matanda. Tumingin lang ito sa ibang direksyon, pero maya-maya lang ay ngumiti na rin ito ng mapait. Bakit mo naman yan naitanong?
May nakita ka na bang aswang? Napabangon ang binata at saka nagsimulang magkwento. Hindi kayo maniniwala pero kanina habang pauwi kami ni Bulldog, nakarinig kami ng boses ng babaeng parang humihingi ng tulong. Tapos nung puntahan namin, nakita namin kinuha siya ng mga aswang. Kasama pa nga yung batang nasa 10 taong gulang pa lang yata eh. Teka. Nakakita kayo ng aswang na dumukot ng babae at bata? Oo la. Ako nga rin eh, hindi makapaniwala na totoo pala yun. Hindi na muna nagsalita ang matandang si Tinay. Tila biglang lumalim ang pag-iisip nito. Noong mga sandaling yun ay naramdaman ni Ruiz na tila hindi naging maganda para sa matanda ang usapan na yun. Kaya naman inakbayan na lamang niya ang kanyang lola. La, pasensya ka na ah. Hindi mo yata gusto yung ganitong usapan eh. Ay, hindi. Ayos lang ako, Apo. Hindi bale. Sige na. Matutulog na ako. Inaantok ako sa kwento mo eh. Lumabas na rin ang kanyang lola. Napapailing na lamang si Ruiz. Hindi niya alam kung bakit bigla na lamang nagbago ang timpla na matanda. Ano kayang meron sa aswang at bakit parang biglang nawala sa mood si lola? Kinabukasan ng umaga, 6:00 pa lang ay nasa bakuran na nila si Bulldog. Pagbangon ni Ruiz, nakita niyang kasama na ni Aling Tinay ang binata habang nagkakape. Naniningkit pa ang mga mata ni Ruiz nang lumabas at lumapit sa dalawa. Tibay din ang mukha nito. Talagang inagaan mo rito para lang makasama ka sa almusal? Ay, Opa. Okay niya sa kaibigan mo, ha? Lolo Tinay, wala po yun. Ganito talaga kami magkaibigan sa isa't isa. Si Edel nga po, degree holder pero kinukutongan ko lang sa puyo yun eh. Umupo na si Ruiz sa tabi ng kanyang lola. Bakit ka ba napadpad dito ng ganito kaaga? Kanina kasi kailangan ko ng tagabuhat sa palengke. Mabigat kasi ang mga pinamili kong ulam at saka tela. Saktong nakita ko itong kaibigan mo. Nakiusap ako sa kanya. Buti ka mo nakita ko ni Lola Tinay. Kasi kung hindi, baka hindi ako nakalibre ng almusal. Ay nako, ang kulit mo talaga. Pero Bulldog, may gagawin ka ba mamayang gabi? O bakit? Isasama mo ba ako sa pangangaso? Oo eh, kulang kami ng isa mamayang gabi. Nilagnat yung isa namin kasama na medyo magaling. Nakita ko naman dati na marunong ka at magaling ka rin mangaso. Kaya pwede ka ba? Oo naman oh, pera yan eh. Ay, kayong dalawa. Mag-iingat kayo, ha? Lalo na ngayon. Hindi na natin alam ang panahon. Baka mamaya bigla-bigla na lang malagay sa alanganin ng buhay ninyo. Nagkatinginan si Ruiz at Bulldog. Nabasa ni Ruiz na parang sasabihin ng kanyang kaibigan ng tungkol sa naranasan nila. Sinenyasan niya yun na huwag nang ituloy. Ayaw na kasi ni Ruiz na bigla na namang magbago ang timpla ng kanyang lola. Natapos ang almusal na yon, pinuntahan naman ng dalawa si Edel para yayain lang sanang tumambay sa madalas nilang puntahan nila noon. Pero nang mapadaan sila sa terminal ng Di Diyos, nakita nila ang mga nagtutumpukang tao roon. Dahil sa kuryosidad ay lumapit sila. Narinig nilang may isang pasahero daw ang muntikan ng matagit na mga aswang. Mabuti na lamang daw ay nasa gitnang isang tricycle driver na napadaan. Aalis na sana sila nang marinig pa nila ang pahabol na sinabi ng isang manong. Ayon sa manong, may nakita raw itong aswang na gumagala at nakitang may binitbit na babae at bata. Teka, yun yata yung nakita natin kagabi ha. Kung alamin natin sa tricycle driver na yun, kung saan niya nakita yung mga yun. Hindi ba mas lalo tayong mapapahamak sa iniisip mo? Hindi yan. Kailangan lang natin sabihin kay Mang Tolits kung ano yung malalaman natin. O sige, pero daanan muna natin si Edel. Isama natin siya. Total, naniniwala rin naman yun sa mga aswang-aswang eh. Galing mo. Ganda ng ideya mo. Let's go! Nagmamadali na silang tumungo sa kinaroroonan ng kanilang kaibigang si Edel. Sakto naman na palabas na ng bakuran ng binata. Oh, mga pre, anong meron?
Hinila agad ni Bulldog ang binata at bahagyang inilayo roon. Alam mo na ba yung usap-usapan? Hulaan ko. Tungkol sa aswang ano? Yung tricycle driver na nakakita raw ng mga aswang na dinukot yung babae at bata. Paano mo nalaman? Chismoso ka ba? Hindi. Pero si Mama, oo. Pero, teka, bakit? Anong gagawin nyo? Pupuntahan natin yung bahay ng tricycle driver na nakakita sa nangyari. Itatanong natin sa kanya kung saan niya banda nakitang dumaan yung mga aswang. Sakto. Kakilala ni Papa yung tricycle driver. Si Mang Dolong yun. Alam ko yung bahay nun. Tara. Ayan naman pala eh. O di, tara na. Diyos ko, naloko na. Wala nang nagawa pa si Ruiz kundi ang sumunod na lamang sa dalawa niyang kaibigan. Hindi man niya gusto ang ideyang tila nakikialam sila sa mga nangyayari, sinakyan na lang din niya ang daloy ng trip ng mga ito. Oh, eto na yung bahay ni Mang Dolong. Nakatayo na sila sa tapat ng isang lumang bahay na may kalakihan, pero mukhang pinaglipasan na ng panahon. Ang bakuran din ito ay makalat at maraming kagamitan ang nakatambak sa gilid-gilid. Pre, bakit ganito to? May nakatira ba talaga dyan? Oo, pre. Kagagaling lang ni Papa rito kagabi. Kasi siya yung nagatid kay Mang Dolong nung pauwi na. Ito pa lang si Mang Dolong lumabas pa lang. Pagkahatid sa kanya ni Papa. Pre, tawagin mo na para malaman na natin kung anong nangyari. Lumapit sila at itinulak ang kahoy na gate. Marahan lang ang kanilang paglakad na makarating na sila sa bakuran. Mang Dolong, nandito po ko. Si Edel po, anak ni Mang Rigor. Nandiyan po ba kayo? May itatanong lang po kami. Makailang ulit na kinatok-katok ni Edel ang pintuan, pero walang tumugon sa kanila. Sigurado ka ba na dito talaga nakatira si Mang Dolong? Baka naman wala rito, pre. Nandito yung tricycle niya Ibig sabihin, nandito lang siya sa bahay niya. Muling kinatok ni Edel ang pintuan. Mas nilakasan niya pa yun, pero kahit na paulit-ulit niyang gawin yun ay walang tumutugon. Noong mga sandaling yun ay nagtaka na sila. Nakita kasi nilang naroon din naman ang tsinelas ng matanda. Biglang sumama ang kutob ko O bakit? Anong nararamdaman mo? Hindi kaya may nangyaring hindi maganda kay Mang Dolong sa loob? Oo nga, no? Tara, buksan na lang natin tong Ha? Hindi na naituloy ni Bulldog ang sasabihin ng paghawak niya sa pintuan ay agad itong bumukas ng bahagya. Sandali, baka naman makasuhan pa tayo ng trespassing nito eh. Pumapasok tayo ng walang paalam. Wala ngang sumasagot. Paano kung nasa loob nga si Mang Dolong pero hindi niya lang tayo naririnig kasi... Kasi patay na siya. Sira ulo, patay ka agad. Diyan lang kayo. Ako na lang muna ang papasok. Para kung sakaling may makakasuhan, ako lang. Kapag nakulong ka, sayang yung bar exam na ipinasa mo. Ay nako, daming daldak. Hindi na hinintay pa ni Edel na pigilan siya ni Ruiz. Pumasok na ito sa loob at wala pang isang minuto, narinig ni Ruiz at Bulldog na napamura si Edel sa loob. Kaya naman nagmamadali na rin silang makapasok. Oh, bakit pre? Ha? Napatulala sila Ruiz nang makita ang nakahandusay na katawan ng matandang lalaki. Duguan ang katawan nito at wala ng buhay. Pre, patay na! Patay na si Mang Dolong! Hindi makapagsalita si Edel noong mga sandaling yun. Si Ruiz naman ay napatakip na lamang sa bibig. Pinagpapawisan sila ng malamig dahil sa kaba na bigla na lang dumaloy sa kanilang sistema. Agad na tinawag na magkakaibigan ng mga kinauukulan para ipaalam ang nangyari sa tricycle driver na si Mang Dolong. Lahat ay nabigla, lalo na ang mga kasamahan na matanda sa pagpapasada. Dahil sa nangyaring yon, lalong nabuhay ang haka-hakang meron ngang kakaibang nilalang ang lumilibot sa kanilang lugar. Samantala, hindi naman magawang paniwalaan ng mga pulis ang statement na binibigay ng magkakaibigan. Dahil sa investigasyon, tila lumalabas na ang matanda ay pinatay lang ng isang taong may problema sa pag-iisip. Kaya ganun na lamang kabrutal ang sinapit nito. Makalipas lang ang ilang sandali ay natapos na rin silang kausapin ng mga pulis.
Binakuran na rin ang bahay ni Mang Dolong para sa mas masuri pang investigasyon na gagawin. Sinabi ko na kasi sa inyo hindi sila maniniwala sa atin. Ang malaga, sinabi natin kung ano ba talaga yung iniisip natin. Pre, dapat makausap natin si Mang Tolits nito. Mang Tolits, yung nagpapautang? Pre, sabihin ba natin kay Edel? Oo, alam nga naman maglihim ka pa riyan. Baka magtampong pururot pa yan. Oh, ano na naman ba yan? Nilapit ni Bulldog ang kanyang bibig kay Edel at bumulong. Si Mang Tolits, manunugis yun ng aswang. Ha? Si Mang Tolits? Manunugis? Huwag ka maingay. Hindi to pwedeng ipaalam sa kahit na sino. Basta, nakakatamad magpaliwanag Ang mabuti pa, puntahan na lang natin siya. Naglakad na ang tatlo patungo sa kinaroroonan ng bahay ng manunugis na si Mang Tolits. Pagkarating nila roon ay inabutan nilang naglalaga ng kamote ang matanda. Napatingin agad yon sa kanila at nagtatakang itinigil ang ginagawa. Mang Tolits, may ibabalita kami sa'yo. Ibabalita? Base sa mukha ninyo, mukhang masamang balita yan At teka, bakit kasama nyo itong isang ito? Huwag niyong sabihin na alam na nito na, huwag kayong mag-alala, Mang Tolits. Hindi naman po ako maingay Pasensya ka na po, Mang Tolits. Kaibigan kasi namin yan Kawawa naman kung walang alam. Parang kapatid na rin namin yan. Kaya sigurado kami na hindi yan mag-iingay. Napahawak na lamang sa sentido si Mang Tolits dahil bigla na lang siyang na-stress. Pero wala na rin naman siyang magagawa. Kampante naman siyang hindi magsasalita si Edel dahil malaki ang utang ng mga magulang nito sa kanya. O ano ba isasabihin ninyo? Mang Tolits, may unang biktima na po ang aswang dito sa atin. Akala ko ba, napadaan lang yung mga aswang dito. Sandali. Totoong may biniktima mga aswang dito sa atin? Opo, Mang Tolits. Si Mang Dolong po. Isa sa mga tricycle driver. Ang kutub ko lang baka kaya siya biniktima ng mga aswang ay dahil baka nalaman ng mga aswang na nasaksihan niya yung mga nangyari. At sa pag-aalala na baka ituro ni Mang Dolong kung saan sila dumaan, ayun, dinedo. May punto ka dyan, Apo de Tinday. Ruiz po. Ruiz po ang pangalan ko. Pinagtimpla muna sila ni Mang Tolits ng kape at pagkatapos ay muli nilang ipinagpatuloy ang pag-uusap. Kanig kayong tatlo. Ayaw kong madamay kayo sa mga nangyayari. Lalo na ikaw, Ruiz at Bulldog. Kayong dalawa ang nakakita kung papaanong dinukot ng babae at bata. Kaya hanggat maaari, gusto kong huwag nyo na akong puntahan ng puntahan. Gagawin ko ang trabaho ko na mag-isa. Gusto ko pong tumulong sa'yo. Gagawin ko makakaya ko para makatulong siya. Nababaliw ka na ba? Tahimik ang buhay mo, gagawin mong komplikado. Interesado rin ako. Oh, isa ka pa. Diyos ko naman mga tao ito. Kala nyo sa mga aswang, mga hayop na madali lang tugisin. Delikado silang kalaban. Ang mga katulad nyo ay walang magagawa doon. Kaya tumigil kayo sa kahibangan ninyo, ha? Tama si Mang Tolits. Hindi na kayo dapat makialam sa kung ano man ang dapat niyang gawin. Lalo ka na, Edel. Kakapasa mo pa lang sa bar exam Sobrang saya ng mga magulang mo. Kaya kapag napahama ka, masasayang lahat ng paghihirap nila. Napailing na lamang si Edel at Bulldog. Batid nilang tama naman si Ruiz at Mang Tolits. Hoy, sige. Ganito na lang. Kung gusto nyo talaga makatulong sa akin, ipakalat nyo na lang ang tungkol sa mga aswang. Nang sa ganun magkaroon sila ng ideya kung ano ang mga nilalang na yon. Magbibigay ako ng mga papel na pwede nyong ipamigay sa mga tao. Sige po. Marami pong salamat sa tiwala. Pumayag na lamang si Edel at Bulldog sa offer ni Mang Tolits. Matapos ang pag-uusap na yon, ay umalis na rin sila roon. Kanya-kanya na muna silang uwi. Noong mga sandaling yon, mas lalong hindi mapalagay ang kalooban ni Ruiz. Kahit nakauwi na siya, pumapasok pa rin sa isipan niya ang eksaktong imahe ng walang buhay na katawan ni Mang Dolong. Oh, iniisip mo pa rin ba yung nangyari kanina? Lola,
Sino ba namang hindi mapapaisip ng malalim? Buo pa rin sa alaala ko yung itsura ni Mang Dolong ng abutan namin. Isinarado ng kanyang lola ang pintuan nila at lumapit sa kanya. Hinawakan siya nito sa balikat. Apo, ano ba kasi ang ginagawa niyo roon? At bakit niyo pinuntahan si Mang Dolong? Wala ka pang sinasabi sa akin. La, hayaan niyo na po yun. Ayaw ko rin pag-usapan dahil ayaw ko pong maiba na naman ng... Mga aswang, Opo eh. nagpaparamdam na naman pala sila. Bakit la? Nakakita ka na ba ng aswang dati? Ngumiti ng mapait ang kanyang lola. Sandali itong tumayo at may kinuhang baul na kasing liit lang ng notebook. Ang baul na ito ay galing pa sa lolo mo. Binigay niya sa akin ito nung nabubuhay pa siya. May kinuhang kung anong mga maliliit na larawan doon ng matanda at inilapag sa lamesa. Nanlalaki ang mata ni Ruiz nang makita ang mga larawan na yon. Ito ang lolo mo. Yang hawla na katabi niya sa larawan, aswang yan. Itong mga nakasalansan ng mga bangkay, aswang din yan? Bangkay yan ng mga aswang na napatay nila sa gubat. Ano ba si Lolo? Isang mabagsik na manunugis ang lolo mo. Kaso, namatay siya noong mga panahong nagkasakit na siya at hindi na kayang lumaban sa mga aswang. Inatake siya ng mga aswang habang papauwi siya dito sa atin, kasama ang mga kaibigan niya. Dahil sa hina ng katawan niya, hindi na niya kinaya ang mga aswang. Pinatay siya ng mga salot na nilalang na yon. Saka lamang naintindihan ni Ruiz ang dahilan kung bakit gano'n na lamang ang pagbabago ng timpla ni Aling Tinay sa usapang aswang. Hindi inakala ni Ruiz na malalim pala ang pinaguhugutan ng matanda. Sa tagal na nilang magkasama, yun ang unang pagkakataon na sinabi sa kanya ni Aling Tinay ang totoong dahilan kung bakit namatay ang lolo niya. Ang sinasabi lang kasi sa kanya noon ay namatay yun dahil lang sa sakit. Pasensya na la. Naalala mo pa yung mga masasamang pangyayaring yon dahil sa usapan na ito. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya. Gusto ko na rin namang makausad doon. Kaya ayos na rin siguro na kahit papaano sinubukan ko ring pag-usapan ito. Huminga ng malalim ang matandang si Tinay. Hinawakan nito ang kamay ni Ruiz. Ayaw kong magaya ka sa lolo mo. Ayaw kong mapatay ka ng mga aswang. Kaya hanggat maaari, gawin mo ang lahat para iwasan ng mga nilalang na yon. Mangako ka sa akin. Tumango na lamang si Ruiz bilang kanyang tugon. Pero ang totoo, nakaramdam siya na matinding galit para sa mga aswang. Nabuhay ang pot sa puso niya lalo na't nararamdaman niya ang labis na kalungkutan sa kanyang lola. Lihim na nagsarado ang kanyang kamao dahil sa galit. Dahil dito, tila nagbago ang kanyang pananaw. Dito na niya sinimulan na naising iganti ang kanyang lolo. Lumipas sa mga oras at tuluyan na nga sumapit ang gabi. Inihanda na niya ang kanyang airgun na siyang ginagamit niya sa pangangaso. Dinala na rin niya ang kanyang pana bilang reserbang sandata. Sa gabing yon, ay balik trabaho na siya bilang mangangaso. Makakasama na niya noon si Bulldog. Bad trip naman. Bakit ang tagal ng isang yun? Anong oras na oh? Sumenyas pa si Ruiz sa iba niyang kasama na tila ba nanghihingi pa siya ng kaunting minuto para hintayin si Bulldog. Maya-maya lang, natanaw na rin niyang paparating ito at kasama pa nito si Edel. Oh, bakit kasama mo to? Bakit? Ayaw mo ba akong kasama, pre? Hindi naman, pero si Bulldog lang kasi ang pinaalam ko sa mga kasama ko. Isama na natin, pre. Gusto rin daw niyang mag-sideline eh. Kailangan ko ng pera, pre. Para habang naghihintay ako ng tawag sa mga inaplayan ko sa Maynila, may naiipon akong pera para sa pang-requirements. Tumingin si Ruiz sa pinuno ng mga mangangaso. Tumango lang sa kanya ito bilang pagpayag. Hoy, umayos kayo ah. Lalo ka na Edel. Pre, maghanap tayo ng hayop na pwede nating ibenta sa bayan. Alam ko, pre.
Pinaliwanag na naman sa akin ni Bulldog yan eh. O tara na, kanina pa kami naghihintay eh. Pumasok na silang lahat sa kagubatan. Marami-rami sila noon dahil may iba ring sumama na hindi naman talaga opisyal na miyembro. Nakapatay ang mga dala nilang lampara noon para hindi mabugaw ang mga hayop na makikita nila. Lumipas lang ang halos kalahating oras, nakaramdam na rin sila ng mga kaluskos. Ang inakala nila ay normal na hayop lang yon na pwede nilang hulihin. Pero noong mga sandaling yun, wala silang kaalam-alam na ibang nilalang pala ang tatangkain nilang mahuli. Anong gawin natin? Huwag kayong maingay. Sila muna ang lalapit. Kapag nakumpirma na pwedeng hulihin yon, saka na tayo kakalat kasi siguradong marami ding hayop sa paligid kapag ganun. Tumungo lang si Edel at Bulldog habang nakatago sila sa gilid ng mga halamanan. Nang lapitan na ng ilan nilang mga kasama ang mga kinaroroonan ng mga kaluskos, laking gulat nilang lahat nang isang nilalang na ang dumakma sa mga kasama nila. Isa sa mga ngaso ang nadali sa balikat, pero madali naman nila yung nahila pabalik. Naalarman na silang lahat nang marinig na ang nilalang na yun ay isa palang aswang. Aswang! Aswang daw! Anong atras? Labanan natin! Anong silbi nito mga dala natin? Wala pa tayong kalaman sa aswang. Hindi pwedeng palag ng palag. Dali! Po! Naiwanan nila tayo! Lalabanan ko yung mga yan. Inang yan. Kaya ayaw ko kayong isama eh. Ang titigas ng ulo ninyo eh. Silang tatlo na lamang ang natira sa kinalalagyan nila dahil mas inuna pa nilang magtalo kaysa tumakbo. Hinila na ni Ruiz si Edel at Bulldog. Hindi pa man sila nakakalayo, bigla na lamang dumating ang isang aswang. Tinapatan nila yon ng flashlight. Hindi sila makagalaw sa takot nang makita ng maliwanag ang nakakatakot at nakakadiring mukha ng aswang. Ngayon wala na tayong choice. Palag-palag na talaga. Tinutok ni Ruiz ang airgun sa aswang. Pero sa kasamaang palad, hindi yung pumuputok. Kinuha naman niya ang pana sa likuran. Titirahin niya pa lang ang aswang pero napigtal naman ang goma. Tinamaan pa sa pisngi si Bulldog kaya halos mangyak-ngyak yun sa hapdi. Ano? Wala ba kayong gagawin? Akala ko ba lalabanan niyo itong mga aswang na to? Maging si Ruiz ay nilalamon na rin ng kaba. Ang tanging paraan na naisip nito ay tumakbo na lamang. Kung wala kayong gagawin, tara! Muna tayo! Isa! Dalawa! Bigla na lamang lumitaw si Mang Tolits mula sa sanga ng puno at saka lumundag sa harapan ng aswang. Tinaga ni Mang Tolits ang balikat ng aswang at sinundan pa nito sa bandang hita. Nang mapahiga na ang aswang, ay tinutukan ni Mang Tolits ng espada ang aswang sa leeg. Sabihin mo sa akin kung saan yun dinala ang babae at ang bata. Hindi sumagot ang aswang. Tumatawa-tawa lang ito. Tinatanong kita, nasaan ang dinukot yung babae at bata? Kung hindi ka sasagot, mapipilitan akong batayin ka. Hindi na napigilan ni Mang Tolits ang kanyang sarili. Kaya naman tinaga na rin niya ito sa leeg. Dahilan para tuluyan na itong mamatay. Samantala, hindi naman makapaniwala ang tatlong magkakaibigan sa kanilang nasaksihan. Bilib na bilib sila at masyado silang naangasan at naastigan sa ginawa na matanda. Mang Tolits, napakagaling nyo. Para kayong hindi matanda. Parang sa pelikula ko lang napapanood yun ah. Ang angas! Kung makareact naman kayo, parang hindi nalagay sa alanganin ng mga buhay ninyo ah. Paano kung hindi dumating si Mang Tolits? Eh di namatay na tayo rito dahil sa katigasan ng mga ulo ninyo. Hindi ba talaga kayo nag-iisip? Lalo ka na Edel. Matalino ka namang tao. Pero bakit hindi mo alam na pwedeng masayang lahat ng pinangarap mo kapag napahamak ka rito? Hindi makapagsalita si Edel at Bulldog. Para silang mga batang sinermonan ng nakatatanda nilang kapatid. Yung dalawa, makinig kayo kay Ruiz ha. Tama ang sinasabi ninyo. Sa mga ganitong sitwasyon, hindi pwedeng palaging ignorante. Matuto kayo mag-isip ng mas magandang paraan kung paano kayo makakaligtas. Lalo na kung alam niyong hindi niyo na makakayanin ang kaharap ninyo. Ipinalik na ni Mang Tolits ang espada nito sa likuran. Naglabas nito ng plastic bottle na may laman na gaas
at saka ibinuo sa katawan ng aswang. Sinindihan niya ito para hindi na magkaroon ng tsansang mabuhay pa. Dahil sa pilit yung pakikialam, nasa alanganin na rin ang buhay ninyong tatlo. Hindi lang isa ang mga aswang dito kanina, 5 sila. Umalis agad ang 4 nang malaman na nandito ako. Kaya namukhaan na nila kayo. Ano mang pagkakataon maaari nila kayong balikan. Pati ang iba niyong mga kasama kanina. Mang Tolits, ano ang pwede namin gawin ngayon? Huwag na muna kayong lalabas ng bahay hanggat maaari. Huwag kayong lalayo, lalo na kung gabi. Hayaan yung tugisin ko muna ang mga aswang na pag-alagala rito. Para sa susunod na araw, hindi na ako mangangamba na iiwan ko kayo. Po, bakit? Isa kayo pupunta? May mayamang negosyante ang nagpunta sa akin kaninang hapon. Anak at apo niya ang dinukot ng mga aswang. Kailangan ko silang iligtas para maibalik sila sa pamilya nila. At syempre, para magkaroon ako ng pera. May pabuya Nang masigurong sunog na ang katawan ng aswang, ay umalis na rin sila roon. Umiwalay na rin sa kanila ang matandang si Tolits. At dahil ayaw ni Ruiz na malaman ng kanyang lola ang nangyari, minabuti na lamang nilang pumunta sa madalas nilang tambayan, ang kubo sa gilid ng ilog. Malakas ang loob nilang pumunta roon dahil gilid lang din ng ilog ang kanilang barangay hall. Luis, pre, galit ka pa rin ba sa amin? Sorry na, huwag ka na magalit. Pangako hindi na kami magiging matigas ang ulo. Na-excite lang naman kasi kami. Akala namin masaya makipaglaban sa mga aswang. Sa totoo lang, gusto ko rin patayin ang mga aswang na yan. Pero wala akong magagawa sa ngayon dahil wala pa naman akong kaalaman sa pakikipaglaban . Bakit yata bigla ka na lang nagkaroon ng interes na patayin ng aswang, pre? May nangyari ba? Dumungaw si Ruiz sa bintana ng kubo at saka tinanaw ang ilog na tinatamaan pa ng liwanag ng buwan. Mga aswang ang pumatay sa lolo ko. Pre, seryoso ba? Bakit? Mukha ba akong gumagawa lang ng kwento? Kinuwento sa akin ni Lola ang nangyari sa lolo ko noon. Inakbayan ni Edel si Ruiz. Tinapik-tapik naman siya ni Bulldog sa dibdib. Pangako, makikinig na kami sa'yo. Kung sakaling gustuin mo mabigyan ng hustisya ang nangyari sa lolo mo, nandito lang kami para tulungan ka. Hindi pa ngayon. Kagaya nga na sinabi ko, hindi pa ako handa. Mangmang pa tayo sa mga aswang. Ang alam lang natin nakakatakot at delikado sila. Lumipas ang mga araw. Nanatili silang ligtas dahil sinunod nila ang utos ni Mang Tolits. Hindi sila gaanong lumalayo sa kanilang mga bahay. Hindi rin muna nangaso si Ruiz para na rin sa kanyang kaligtasan. Apo, sigurado ka bang kaya mong mamuhay ng mag-isa dito ng 1 linggo? Oo naman la, patanda na ako. Hindi na ako bata no. Kayang-kaya kong dumiskarte sa sarili ko. Pasensya ka na. Gusto raw akong makita ng tiya paning mo. Alam mo naman yon, hindi lang 1 araw ang gusto nun. Ang gusto nun 1 linggo akong naroon para naman masulit niyang kasama ako. Lola, wala naman pong problema. Alam ko naman na hindi lang naman ako ang pamilya niyo. May mga anak ka rin. May mga apo ka rin sa ibang tiyo ko at tiya. Kaya walang masama kung paminsan-minsan dumalaw ka sa kanila. Mabuti naman at naiintindihan mo ako, apo. Kung gusto niyo, ihahatid ko kayo bukas ng umaga sa terminal. Ay, nako, hindi na. Kaya ko na mag-isa. La, ihahatid ko po kayo. Mahirap na. Alam mo naman, minsan umaatake ang hilo mo. Sige na po, wag na po kayong tumanggi kasi magtatampo ako. Pumayag na lamang ang matandang si Tinay. Pagkatapos ay kumain na rin silang dalawa ng hapunan. Dakong 10:00 ng gabi, naghanda na ang maglola para sa kanilang pagtulog. Hindi sila pwedeng mapuyat dahil maaga silang aalis kinabukasan. Nakahiga na si Ruiz sa kanyang papag nang makarinig siya ng sit-sit na nanggaling sa tapat ng kanyang bintana. Marahan siyang bumangon. Kinuha niya agad sa ilalim ng una ng palaging nakatabing kutsilyo. Dahan-dahan niyang inalis ang pako na nagsisilbing kandado ng bintana. Dahil sa pag-aakalang aswang yon,
Pagbukas niya ng bintana ay inambahan niya kagad ng saksak kung sino man ang naroon. Oo, pre, ako to! Visit ka naman. Ano bang ginagawa mo dito sa ganitong oras? Matutulog na ako eh. Walang paapaalam ay pumasok ang lalaki sa bintana. Pre, kailangan namin ni Edel. Hindi namin alam ang gagawin namin ngayon. Lintik naman talaga. Ano na naman ba yung ginawa niyong dalawa? Pinuntahan namin si Mang Tolit sa bahay niya eh. Nakahiga lang siya roon, pre. Eh malamang natutulog na yung tao, inabalan niyo pa. Hindi, pre. May mga sugat sa katawan si Mang Tolits. Mukhang kanina pa siya ganun. Walang tumutulong sa kanya. Hindi namin alam ni Edel ang gagawin namin eh. Wala naman kaming alam sa panggagamot ng mga sugat. Pambihira pre. Lilinisan niyo lang eh. Pre, ibang mga sugat yun. Basta, sumama ka na lang sa amin. Sige na, kawawa si Mang Tolits eh oh. Maaga kaming aalis bukas eh. Bad trip naman oh. Hindi tayo abutin ng umaga. Tulungan mo lang kami. Alam kong may alam ka sa mga paglilinis ng sugat. Sige na! Kahit na alam ni Ruiz na maaring mapuyat siya ng gabing yun, wala sang choice kundi ang sumama at puntahan ng matandang si Tolits. Hindi rin naman kasi kaya ng kanyang konsensya na pabayaan na lang na maghirap si Mang Tolits. Sa kailaliman ng gabi, tinahak nila ang daan patungo sa bahay ng manunugis. Pagdating nila roon, ay inabutan nila si Edel na may binabasa ng itim na libro. Pre, itong libro daw, nandito yung formula ng langis na makakagamot sa mga sugat ni Mang Tolits. Nakita ni Ruiz sa mga kalmot sa katawan na matanda. Pero hindi lang yung basta kalmot, dahil ang mga sugat na yon ay nangingitim at kumakalat. Ang sabi ni Mang Tolits kanina, nung gising pa siya, kalmot daw yan ng mga aswang na marurumi ang kuko. Yung kuko nila ay nagdudulot daw ng impeksyon sa sinumang makakalmot nito. Putik. Eh anong alam ko sa ganyan? Pre, sabi ni Mang Tolits kanina, ikaw daw ang makakagamot sa kanya. Natural daw na may talino ka para intindihin ang mga nakasulat dito. Tingnan mo kasi oh, ang papangit ng sulat ng nasa librong to eh. Inagaw ni Ruiz ang libro. Sulat kamay lang ang naroon. Kahit kinahig ng manok ang mga nakasulat, hindi malaman ni Ruiz kung bakit parang kilala niya ang sulat kamay. Eh mga sangkap ito sa paggawa ng isang langis ah. Naintindihan mo? Hindi ko nga rin alam kung bakit eh. Pero oo, nababasa ko. Bulldog, nakita mo yung mga halaman dyan sa gilid? Kumuha ka ng dahon ng bayabas. Tapos kailangan din natin ng asin, suka, mainit na tubig, mantika. Tapos may sinasabi pa ritong katas daw ng bayawak. Putik, saan naman tayo kukuha ng katas ng bayawak? May tinuro si Mang Tolits kanina sa aparador niya eh. Nagmamadali silang lumapit sa aparador. Pagbukas nila, nakita nila ang mga garapon na iba-iba ang laman. Mabuti na lang at may mga nakadikit na pangalan doon, kaya agad nilang nakita ang katas ng bayawak. Sinunod nila ang proseso na nakasulat sa libro base sa kung papaano ito inunawa ni Ruiz. Nagmamadali na silang tapusin ang paggawa ng langis dahil pataas na ng pataas ang init ng katawan ni Mang Tolits. Pwede na siguro to, malapot na eh. Makalipas lang ang halos isang oras, nakabuo na rin sila ng langis. Pero kinakabahan silang tatlo dahil hindi nila alam kung magiging epektibo ba yun o hindi. Ay nako, bahala na. Sinunod naman natin yung mga hakbang eh. Sinali nila sa mangkok ang langis. Pagkatapos ay kumuha sila ng bulak at mano-manong pinahira ng mga sugat ni Mang Tolits. Sa ginawa nilang yon, nasa 20 minuto pa lang ang nakakalipas ay naramdaman na rin nilang bumaba na ang lagnat na matanda. Namamanga si Ruiz noon dahil hindi niya inaasahan na magiging matagumpay ang ginawa nila. Pagdating ng madaling araw, nagkamalay na si Mang Tolits. Nawala na rin kasi ang pangingitim ng mga sugat nito. Mang Tolits, naririnig mo po kami? Malamang, hindi naman ako bingi. Ayusin mo kasi tanong mo, pre. Bumangon si Mang Tolits at pinilit na makaupo. Sumandal ito sa dingding at huminga ng malalim. Sinasabi ko na nga ba eh, at ikaw lang ang may kakayahang intindihin ng mga nakasulat dyan.
Maraming salamat. Akala ko mamamatay na ako. Ano po bang nangyari sa inyo? Nakaharap niyo ba yung mga aswang? Hindi ko alam kung anong klaseng aswang yon. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakatagpo ng mga aswang na delikado ang kalmot. Alam niyo na po bang kung saan nila dinala yung babae at bata? Malapit ko na nga sanang malaman. Ang kaso nga lang nakasagupa ko yung mga aswang na yon. Anong oras na ba? Kailangan kong puntahan si Don Isko mamayang umaga. Mas maganda siguro kung magpahinga na muna kayo. Masyado pang sariwa ang mga sugat niyo. Tsaka, sino ba yung Don Isko na yun? Siya ang ama ng babaeng dinukot ng mga aswang. Kailangan kong mag-report sa kanya. Kasi kung hindi, baka isipin niyang namatay na ako. O sige po, sasamahan ka na lang namin para meron kang alalay. Tama si Bulldog. Sasamahan ka namin. Ako, negative ako dyan. Ihatid ko si Lola bukas ng umaga sa terminal ng bus Di, hapon tayo lumarga. Pwede naman, di ba? Maraming salamat sa inyo. Ngayon aminado na akong kailangan ko na talaga ng tulong. Tumatanda na rin kasi ako. Nagkasundo-sundo sila sa kanilang magiging lakad. Nang masigurong nasa maayos na kalagayan na ang matandang si Tolits, nauna na ring umuwi si Ruiz. Kinabukasan ng umaga, inaantok pa si Ruiz nang lumabas na sila ng bahay ng kanyang lola. Inaantok ka pa ba? Nakatulog ka ba ng maayos? Ayos lang po ko la. Ihahatid ko pa rin po kayo. Kaya ko naman mag-isa Magpahinga ka na lang muna sa bahay habang wala pang bus na dumarating. Nasa terminal na sila nung umagang yon. Halatang halata ang pagiging lutang ng binata dahil sa pagiging mapungay ng mga mata nito. Hihintayin ko makasakay kayo la bago ako umuwi. Okay, sige. Basta pagkaakyat ko sa bus, umuwi ka na kaagad Hindi yung kung saan-saan ka na naman pupunta. At apo, yung paalala ko sa'yo habang wala ko rito, iiwas ka sa mga aswang. Tumango na lamang ang binata bilang tugon. Makalipas lang ang ilang sandali ay dumating na rin ang bus na sasakyan ng matanda. Kumuway pa sa kanya si Aling Tinay pagkapasok nito sa loob. Tumayo lang si Ruiz sandali at gumilid sa lugar kung saan hindi na siya makikita ng kanyang lola. Hihintayin niyang makaalis sa matanda. Mas mapapanatag kasi ang kalooban niya kapag alam niyang mapayapang nakaalis ang kanyang lola. Habang naghihintay si Ruiz, dalawang lalaki ang napansin niya sa terminal ng bus. Kakaibang tingin ito sa babaeng tila may hinihintay rin. Dahil doon, nahiwagaan si Ruiz sa dalawang lalaki. Nung unay inakala niya lang na manghuhold up ang mga yon. Maya-maya lang, nakita niyang naglakad na ang babae paalis. Sinundan ito ng dalawang lalaki. Sa pag-aalalang baka mapahamak ang babae, sumunod din si Ruiz. Dumaan siya sa mas malapit na daan, kaya naman mas naunahan niya ang dalawang lalaki para abutan ng babae. "Miss, may sumusunod sa yung dalawang lalaki. Dito ka dumaan sa kabila, dali! Bilisan mo! Sumakay ka kagad ng jeep Mukhang naintindihan naman agad ng babae ang nais niyang sabihin. Sinunod siya nito at nang may mapadaan na jeep ay nagmamadali itong makasakay. Nakahinga ng maluwag si Ruiz. Pero pagharap niya, nasa likuran na niya ang dalawang lalaki. Masama ang tingin nito sa kanya. Nanlilisik ang mga mata. Napansin din niya na patag ang ibabaw ng labi nito. Isang palatandaan na ang dalawang lalaking yun ay mga aswang. Nagtayuan agad ang balahibo ni Ruiz. Pakiramdam niya ay nasa panganib ang buhay niya dahil pinigilan niya ang binabalak ng dalawang aswang. Hindi niya pinansin ang dalawang lalaki. Nagpatay mali siya lang siyang naglakad paalis. Nang lumingon siya sa kanyang likuran, ay napansin niyang nakasunod sa kanya ang dalawa. Bumalik siya sa terminal ng bus. Nakaalis na ang bus na sinasakyan ng kanyang lola. Kaya naman, nakaramdam agad ng kaba si Ruiz. Hindi niya alam ang gagawin niya. Wisit, dapat hindi na lang ako nakialam Aswang pala itong dalawang ito. Nang lumingon siya ulit sa kinatatayuan ng dalawang lalaki ay wala na ito.
Laking gulat niya nang makitang nasa gilid na niya ang dalawa. Nasa aktong hahawakan na siya nito nang biglang dumating si Edel at Bulldog. Mabilis na umiwas ang dalawang lalaki. Ruiz! Kilala mo ba ang dalawang lalaki na yan? Hindi, pero kanina may sinusundan silang babae. Tinulungan ko yung babae na makasakay. Kaya ako naman ang aanuhin nila. Mga aswang yun. Pasimpleng pinakita ni Bulldog at Edel ang punyal sa tagiliran nila nang may nakakalokong ngiti. Huwag ka mag-alala. Pinasunod kami rito ni Mang Tolits at binigyan niya kami nito. Alam ni Mang Tolits na may posibilidad na malagay ka sa panganib pati ang lola mo. Maraming salamat sa inyo. Pero huwag na nating habulin ng dalawang lalaki. Masama ang kutob ko na baka mapahamak lang tayo eh. Bumalik na lang tayo kay Mang Tolits. May sasabihin siyang mahalaga sa atin eh. Nang makasakay na sila ng jeep, nakita pa ni Ruiz ang dalawang lalaki sa gilid ng poste na masama ang tingin sa kanya. Galit na galit yon dahil sa ginawa niyang pakikialam. Mabuti na lang talaga ay dumating si Edel at Bulldog. Pagbalik nila sa bahay ni Mang Tolits, inabutan nila ang matanda na nagsisibak ng kahoy. Para bang wala lang nangyari dito. Masigla na ulit ang katawan. Maayos naman bang nakalis ang lola mo? Opo, nakalis naman siya na mapayapa. Maraming salamat nga pala sa... Bago ka magpasalamat, may gusto muna akong itanong sa'yo. Po? Tungkol saan po? Umupo si Ruiz sa mahabang upuan na katapat lang din ng lutuan. Mamaya, kapag pinuntahan natin si Don Isko, opisyal kong ipakikilala si Edel at Bulldog bilang alalay ko. Ngayon, gusto kong malaman kung gusto mo rin bang sumama. Teka, akala ko ba ayaw mo kaming madamay sa gulo na ito? Kung ako lang naman ang tatanungin, ayaw ko kayo madamay. Pero hindi lang to tungkol sa pagliligtas sa babae at bata. Tungkol na rin ito sa kaligtasan ng probinsya natin. Pumunta rito ang ilan sa mga kasama ko noon sa organisasyon. May plano ang mga aswang na buhayin ang sinaunang aswang na pinakamalakas. Kaya sila bumibihag ng bata at kababaihan. Dahil gagawin nilang alay ang mga yon sa tinuturing nilang Panginoon. At kapag nangyari yon, mas lalong malalagay sa alanganin ang mas nakakarami. Kailangan ko silang pigilan, pero dahil hindi na ako bumabata, kailangan ko rin ng isang katulad mo na natural na may talino sa mga ganitong bagay. Sa lubong ang kilay ng binatang si Ruiz nang marinig ang mga sinabi ni Mang Tolits. Ano ho? Natural na talino? Anong ibig niyo sabihin, Mang Tolits? Basta, malalaman mo rin sa tamang panahon. Ang gusto kong malaman sa ngayon ay kung kakasaka ba sa misyon na gagawin natin. Kung hindi naman, ayos lang itong dalawa na lang ang isasama ko. Tumingin muna si Ruiz sandali sa kanyang dalawang kaibigan. Nasa mga mata ng mga ito ang pangungumbinsi sa kanya na sumali na sa kanilang magiging misyon. Kalaunan, naisip ni Ruiz na maganda na rin pagkakataon yun para maiganti niya ang kanyang lolo sa mga aswang. Aminado rin naman kasi siyang hindi niya kakayanin kung mag-isa lamang siya. Sige po, sasama po ako. Pero hanggang 1 linggo lang ako. Babalik na kasi si Lola nun. Ayos! Kumpleto tayo! Mabilis na lumipas sa mga oras at sumapit na rin ang kinahaponan. Naghahanda na sila para sa kanilang magiging lakad nila patungo sa sinasabing mansyon ni Don Isko. Dala-dala ang kanilang mga gamit panlaban ay tinahak na nila ang daan patungo sa sakayan. Isang tricycle lang naman yun at hindi naman kalayuan. Namamangha sila nang makita ang malaking bahay na bukod tanging nakatirik sa malawak na lupain. Napansin din nila ang 2 gwardya sa gilid na parabang papatayin sila kapag kinalabit nila ng biglaan. Bahay ba talaga yan? Parang mall na yan sa Maynila Hindi ganyan kalaki ang mall sa Maynila. Mas malaki pa dyan. Pero ang laking bahay niyan. Makakapasok ba talaga tayo dyan? Tingnan mo yung 2 gwardya sa gilid Mukhang kakalabas lang ng kulungan yan eh. Ngumiti lang sa kanila si Mang Tolits.
Nauna na itong lumapit sa dalawang gwardya. Tumingin din naman ang mga yon sa kanila at parabang sinusuri kung sino sila. Alpha Chupapi Monyanyo Torotot Omega Robot. Sabay-sabay na nagsalubong ang kilay ng tatlo nang marinig na sinabi yon ni Mang Tolits sa dalawang bantay. Nagulat pa sila nang senyasan na si Mang Tolits na pumasok sa gate. Ginaya ng tatlo ang mga salitang yon kahit na nakokornihan sila. Pero wala silang magagawa dahil yun lang ang password. Birang buhay to, may nalalaman pa talagang pa-password. Kapag kaharap na natin si Don Isko, ayusin nyo mga sarili nyo ha. Medyo mainitin ang ulo ng taong yon. Tapos laging parang galit. Pero normal lang yun sa kanya yung ganyon. Naglakad na sila palapit sa isang babaeng nakaabang sa main door ng mansyon. Sinamahan sila nito papunta sa kinaroroonan ng Don. Nakarating sila sa isang malawak na silid. Nakapwesto si Don Isko sa isang mahabang lamesa at marami pang nakatambak na papeles sa ibabaw. Ay, Don Isko, narito po ako para magbigay ng balita. Agad na tumayo ang Don. Dala-dala pa nito ang mamahaling tungkot. Lumapit yun sa kanila at tila sinusuri ang tatlong binata. At sino naman ang tatlong hampas lupang ito? Napahawak sa dibdib si Ruiz nang marinig yun mula sa matandang lalaki. Tinig pa lang kasi ng Don ay mukha na itong matapobre. Don Isko, hindi ko na kayang mag-isa kaya kailangan ko na ng mga kasama. Sa katunayan kagabi muntikan na ako mamatay nang makasagupa ko yung mga dumukot sa anak at apo niya. Kung ganon, magiging kasama mo pala itong mga kutong lupa na ito? Don Isko, may pangalan sila. Itong isa na medyo mukhang matalino pero hindi naman, siya si Edel. Ito namang mukhang laging busog, siya si Bulldog. Hindi po yan aso ha, mukha lang. At ito naman si Ruiz. Bakit wala pa lang sinabi kay Ruiz? Ang bias nyo naman. Padahimik ka lang kapag hindi kinakausap. Kaharap natin ang Don. Oy, sige. Mas maganda, mas marami. Basta siguraduhin mo lang na may babalik mo ang anak at apo ko. Kailangan na po namin ng mga kagamitan. Bukas din kasi ng gabi lilibutin namin ang mga baryo at kabundukan para hanapin kung nasaan ang kuta ng mga aswang. Walang problema sa kagamitan. Ilista mo ang mga kakailanganin ninyo at bukas na bukas din, pagbalik ninyo ay nandito na ang lahat ng mga yon. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay napatingin si Ruiz sa pader kung saan may nakasabit na larawan ng isang babae. Sa palagay niya, yun ang anak ng Don na dinukot ng mga aswang. Maganda ang babae. Palagay nila ay kasing edad lang din nila yon. Napansin siya ni Don Isko na nakatitig doon. Agad niyang binawi ang kanyang tingin. Yan si Salome, ang nag-iisa kong anak. Naanakan siya ng dati niyang nobyo na namatay din dahil sa isang walang kwentang away. Kasama niya ang anak niya nang lumuwa sila ng mansyon. Kung hindi ko na sana siya pinagsalitaan ng masama, hindi sana siya aalis dito. Kasalanan ko kung bakit siya natukot ng mga aswang. Bumakas ang lungkot sa mukha ng Don. Bumalik ito sa upuan at saka bumuntong hininga. Napapailing na lamang ito habang nakatingin sa malayo. Huwag po kayo mag-alala. Ibabalik po namin ang anak ninyo at ang apo ninyo. Napatingin ang Don kay Ruiz. Naningkit ang mga mata nito na parabang kinikilala siya. Sandali lang. Parang bigla kang naging pamilyar sa akin ah. Sabihin mo nga, binata, nagkita na ba tayo noon? Ho? Don Isko, mabigat ang kalaban po natin. Hindi po tayo pwedeng maging makupad. Dumudukot na sila ng mga babae at bata para buhayin ang sinaunang aswang na siyang magiging banta sa lahat ng tao. Handa akong magbayad ng malaki para lang pigilan ang mga lintik na yan. Kakausapin ko ang lahat ng organisasyon.
Wala akong pakialam sa gagastusin. Hindi na ito tungkol sa aking anak at apo. Ito ay tungkol na rin sa kinabukasan ng mga bagong henerasyon. Napatango na lamang sila Ruiz noong mga sandaling yon. Pagkatapos ng ilang minutong pag-uusap ay lumabas na sila roon. Bumalik na lang muna si Ruiz sa bahay nila. Habang ang dalawa naman niyang kaibigan ay nagtungo na lang din muna sa kanilang bahay. Umupo si Ruiz sa tapat ng larawan ng kanyang lola. Iniisip niya kung ano pa ang mga bagay na hindi sinasabi sa kanya ng matanda. Muli nang lumitaw ang mga aswang sa kanilang lugar. Pakiramdam ni Ruiz ay marami pa siyang hindi alam sa angka nila at kung ano pa talaga ang naging papel niya sa kanilang pamilya. Sumapit ang kinagabihan. Naglalakad siya patungo sa bahay nila Bulldog. Wala kasi siyang makausap. Pinuntahan niya si Edel pero hindi naman siya makalapit. Sa labas pa lang kasi narinig ng sinisermonan na ito ng magulang. Sa sobrang pagiging abala kasi ni Edel tungkol sa aswang, hindi na nito napupuntahan ng interview sana sa Maynila. Sino yan? Tanong ni Ruiz nang maramdaman na tila may sumusunod sa kanyang likuran. Pero wala namang tumugon sa kanya noong mga sandaling yon. Kaya naman, hinawakan na niya sa tagiliran ng punyal na ibinigay sa kanya ni Mang Tolits. Nagsimula na rin dumaloy ang kaba sa kanyang kalooban. Bulldog, huwag mo akong pagtripan ha. Hindi ako natutuwa. Buong akala niya ay si Bulldog lang yon, pero laking gulat na lamang niya nang lumabas mula sa dilim ang leader nila sa pangangaso. Hawak-hawak nito ang sariling tiyan. Kahit madilim, nakikita niyang may umaagos na dugo mula roon. Bago tuluyang mamatay ang lalaking yon, nasabi pa nito sa kanya na kinuha ng mga aswang ang mga babaeng mga ngaso. Nanlaki ang mata ni Ruiz at hindi niya alam ang gagawin. Para siyang napako sa kanyang kinatatayuan. 2 minuto pa bago siya tuluyang matauhan, nagmamadali siyang tumungo sa barangay hall para ibalita ang nangyari. Ilang sandali lang, pinagkaguluhan na naman yun ng mga tao. Ayos ka lang pre, anong sabi ng mga pulis sa'yo? Tanong ni Bulldog kay Ruiz matapos itong magbigay ng salaysay sa mga otoridad. Ayos lang ako pre, medyo nabibigla lang ako sa mga nangyayari. Hindi ko inakala na pati ang mga kasama ko sa pangangaso mabibiktima ng mga yun. Mukhang lumalala na talaga ang mga kasama ng mga aswang na yan pre ah. Tingin ko, kailangan na rin nating matuto para sa mga sarili natin. Dahil sa insidenteng yun, ay mas maraming mga residente ang natakot para sa mga kaligtasan nila. Ang kapitan ng barangay ay ginawa naman ang nararapat. Nag-deploy na ng mga pulis sa ilang piling parte ng kanilang baryo. Nagpagala at ronda na rin ng mga tanod sa bawat gabi. Sa mga nakalipas na araw, nagsanay na rin sila Ruiz kung papaano protektahan ang kanilang mga sarili. Tinuruan sila ni Mang Tolits kung papaano humawak ng armas. Pinag-aralan din nila ang mga bagay-bagay tungkol sa mga aswang at kung ano ang mga pinagmulan nito. Sa ilang araw na pagsasanay, masasabi ni Ruiz na may kaalaman na sila kahit papaano. Pero ganun pa man, hindi pa rin sila nagiging kampante. Lalo pat hindi naman nila alam kung ano ang kakayahan ng mga aswang. Dahil base kay Mang Tolits, hindi na basta-basta ang mga aswang kumpara noong araw. Pwede bang magpahinga na muna tayo? 2 oras na tayo dito sa kagubatan pero hindi pa tayo kumakain eh. 12:00 na ng gabi noon at nasa pusod na sila ng gubat. Malayo na sila sa baryo nila. Hindi na nga rin alam ni Ruiz kung saan napatungo ang direksyon ng kanilang tinatahak. Mukha talaga itong pagkain no? Sige, magpahinga na muna tayo. Malayo-layo na rin naman ang nalalakbay natin Umupo sila sa mga nakatumbang katawan ng puno sa gilid. Kanya-kanya nilang nilabas ang kanilang mga pagkain sa kanilang mga bag. Bubuksan na sana ni Bulldog ang kanyang pagkain nang biglang napansin ni Ruiz ang isang liwanag sa hindi kalayuan. Mang Tolits, anong liwanag yun? Sabay-sabay silang tumayo ulit at tinanaw yun. Mamaya na tayo kumain. Puntahan na muna natin yon. Ha? Bad trip naman oh.
Hindi natuloy ang kanilang pagkain at parang lantang gulay naman si Bulldog na sumunod sa kanila. Mga ilang sandali lang ay nakalapit na rin sila sa lugar. Natuklasan nila na isa palang baryo ang lugar na yon. Maliwanag ang baryo, pero katakatakang wala silang nakikitang tao na nasa labas. Ano yan, Mang Tolits? Isang kristal na kasing laki lang ng kalamansi ang hawak-hawak ni Mang Tolits. Umiinit ito kapag may aswang sa paligid. Pero wala namang nangyayari. Hindi ko alam kung anong meron. Masama ang pakiramdam ko eh. Baka hindi nga ito baryo ng mga aswang. Pero baka delikado naman ang baryo na ito. Lalabas na sana sila sa kanilang pinagtataguan nang maramdaman ni Mang Tolits ang biglang pag-init ng kristal. Pinigilan nito ang 3 binata at hinilang muli papunta sa kanilang pinagtataguan. Mamaya na. May aswang na rito. Kararating lang. Ha? Akala ko ba wala? Kararating nga lang. Uulitin ko pa ba? Nagmasid-masid na muna sila habang nakatago. Mga ilang sandali lang ay natanaw na rin ni Ruiz ang 2 lalaki na nakita nila sa terminal noon. Mang Tolits, yung 2 yun. Aswang yun. Nakita ko yun sa terminal. Tingin ko, may kukunin na naman silang babae o bata sa lugar na ito. Kung gano'n di ihanda nyo na mga sarili ninyo. Papakantahin natin ang mga yan kung nasaan ang kuta nila. Nauna nang lumabas si Mang Tolits. Binunot na nito ang espada sa kanyang likuran. Ang 3 binata naman ay kinuha na rin sa kanilang tagiliran ang mga daladala nilang itak. Hindi naman siguro tayo mamamatay, ano? Mag-a-apply pa ako sa Maynila eh. Huwag ka na lang kaya sumama. Mukhang ikaw pa yung unang mamamatay eh. Shhh! Huwag kayong maingay. Nang lapitan na nila ang 2 lalaki ay laking gulat din ng mga yon. Napatigil ang mga yon sa kakalinga ng kakalinga sa paligid. Hoy! Kayong 2! Huwag nyo na ituloy kung ano man ang binabalak ninyo. Mabilis na nagbago ng anyo ang 2 aswang. Walang ano-ano ay unang inatake ng 2 si Ruiz. Dahil sa kaba, madaling nailagan ni Ruiz ang pag-atake ng mga aswang. Sa halip, nagawa niya pang tamaan sa braso ang isa. Pag-igalerto kayo. Kayong 3 kuunahin nila dahil alam nilang hindi pa kayo maalam. Biglang pinukul ni Ruiz ang isang punyal sa aswang na nasa kanan. Tinamaan yun sa noo at agad namang umagos ang dugo mula roon. Pre, ang galing mong tukmol ka. Maging si Mang Tolits ay hindi rin inaasahan ang ginawa ni Ruiz. Napangiti ang matanda dahil sa isang kaibigan na bumalik sa alaala niya. Habulin natin. Hindi pwedeng makatakas ang isang yon. Tumalo ng natitirang aswang sa kabahayan. Wala silang sinayang na sandali. Hinabol nila ang aswang na yon. Nang makita nila itong tumalon sa mas mababang bahay, pinukulan naman ni Mang Tolits ng kutsilyo ang aswang. Tinamaan yun sa tagiliran na naging dahilan para bumagsak yun sa lupa. Mabilis nila itong nilapitan. Buhay pa ang aswang kaya nagbakasakali silang may mapipiga sila ritong impormasyon tungkol sa kuta at sa mga binibihat na babae at bata. Hoy! Magsalita ka kung nasa ng kuta ninyo o ihahatid kagad kita sa impyerno. Umiling-iling ang aswang habang nakangiti. Mang Tolits, mukhang wala namang aswang ang may balak na kumante. Diduin mo na yan. Napapailing na lamang si Mang Tolits. Bigla niya itong tinaga sa leeg kaya agad din naman itong namatay. Bulldog, kapain mo nga ang katawan at baka may makuha tayong makakatulong sa atin. Nag-aalangan na sinunod ni Bulldog ang utos ng matanda. May nakuha itong maliit na libro sa bulsa. Nang buksan nila ang libro ay may nakita silang nakaipit na papel. Pagtingin nila ay mayroong sketch doon ng parang isang mapa. Walang yang sketch yan. Hindi ko maintindihan. Mang Tolits, itong nasa kaliwang drawing, bundok yan. Mukhang dede ng babae ah. Palagay ko, pinakamababang bundok. Saan ba makikita ang pinakamababang bundok? Mababang bundok? Sa Hilaga. Hindi nila alam kung anong meron sa mapa na yon. Hindi nila sigurado kung papunta na ba yon sa kuta ng mga aswang.
Ganun pa man, hindi nila yon pinagsawalang bahala. Sa halip, napagdesisyonan nilang pumunta roon. Malakas kasi ang kutob ni Ruiz at ni Mang Tolits na meron silang malalaman sa patutunguhan nila. Inabot na ng umaga ang apat sa paglalakbay para lang puntahan kung anuman ang sinasabi sa mapa. Isang panibagong baryo ang kanilang narating. Malaking baryo yun. Masigla, maingay at maraming kabayan at mga tao. Wala silang nararamdaman na presensya ng aswang sa lugar na yon. Pero hindi sila makampante sa kung paano sila tingnan ng mga tao doon. Palagay nila hindi sila ligtas. Ganun pa man, kailangan nilang lakasan ang kanilang loob. Lalong-lalo na ang tatlong binata na hindi naman talaga sanay sa pakikipaglaban. Mas maingay pa ito sa baryo natin eh. Tsaka, tingnan niyo yung mga tao. Kung makatingin sila parang mga ngain Mang Tolits, sigurado ka bang hindi mga aswang ang mga nandito? Hindi aswang ang mga yan. Ako na nagsasabi. Pero kailangan nating malaman kung ano ba talaga ang meron sa baryong ito. Ang sabi kasi di ba sa mapa, ito yung unang baryo na maladaanan natin bago tayo makarating sa bundok ng Hilaga. Muli nilang sinuyod ng tingin ng mga taong abalang-abala sa kanya-kanyang bakuran. Palagay nila, merong okasyon doon. Napapansin kasi nila na halos kada bahay ay may mga niluluto. Ipinagpatuloy nila ang paglalakad at hindi na lamang nila pinansin ang mga tingin sa kanila ng mga residente. Maya-maya lang ay nakarating na rin sila sa bandang gitnahan ng baryo. Sa parting ito, may mga bakanting bahay. May nabasa silang karatula sa gilid at doon ay nalaman nilang paupahan pala ang mga bahay na yun na yari sa kawayan. Meron silang kinausap na matandang lalaki para makarenta ng bahay. Tumagal pa sila ng halos 20 minutos sa pakikipagtransaksyon dahil masyadong mautak ang matanda. Biruin mo, hanggang gabi lang tayo rito tapos ang laki ng singil niya. Magturugas ang putik. Ganyan talaga mga paupahan. Kapag alam nilang wala ka ng choice, sasamantalahin ka nila. Ganito sa Maynila eh. Buti pa pumasok na muna tayo rito. Magpahinga na muna tayo. Alam kong pagod na rin kayo. Lalo ka na, Bulldog. Parang gutom na gutom ka na eh. Anong parang? Gutom na gutom talaga ako, no? Pagkatapos nilang kumain, ay pinagpagan nila ang dalawang papag na kanilang hihigaan. Sakto lang talaga sa kanila ang silid. Wala pang sariling banyo. Ang sabi sa kanila na matandang kanilang kausap, ang banyo ay nasa dulong parte ng paupahan. Nasa 1 minutong lakaran pa. Nung umagang yun ay nakatulog sila ng dahil sa sobrang pagod. Nagising sila dakong hapon na. 4:00. Wala na sa tabi nila Ruiz ang matandang si Tolits. Hoy, mga kumag, gising! Wala na si Mang Tolits, oh! Dali-daling napabangon ng dalawa nang marinig yun. Natataranta silang dumungaw sa bintana. Pagtingin nila sa labas, nakita nilang tila marami na ang taong nagkakagulo at nagkakasiyahan. Mas naging triple na rin ang ingay sa paligid na hindi naman nila nararamdaman dahil sa sobrang sarap ng pagkakatulog nila. Nasaan si Mang Tolits? Di kaya iniwan na niya tayo kasi masyado na tayong pabigat? Nandito lang yun sa baryo. Kailangan natin siyang hanapin. Tara! Kahit 4:00 pa lang ng mga sandaling yon, ay medyo madilim na ang paligid. Tila nagbabadya rin kasi ang malakas na ulan ng mga sandaling yon. Lumabas sila ng bahay. Palingon-lingon pa sila sa paligid pero hindi nila nakikita ang matandang si Tolits. Sinubukan nilang lumapit sa mga nagkakasiyahang residente sa isang malawak na bakuran. Mula roon ay nakita nilang may mga nagkakasayawan na. Saka lamang nila nalaman na piyesta pala sa lugar na yon nang makita nila ang nakalagay na arko sa isang kanto. Bista pala rito eh. Pero parang ang weirdo ano? Bakit? Anong meron? Tingnan nyo yun oh.
Tinuro ni Edel ang pinto ng isang bahay. May nakadikit sa pinto na krus na nakabaliktad. Bakit? Ano namang meron kung nakabaliktad yung krus? Hindi nyo alam? Kapag ang krus nakabaliktad, ibig sabihin yan, ayaw nila sa Diyos na kilala natin. Ha? Ganun ba yun? Natigil ang kanilang pag-uusap nang biglang nakita nila si Mang Tolits na tila merong sinusundan. Mabilis ang lakad nito at kahit tinawag na nila ay hindi naman sila nilingon. Dali-dali nilang sinundan na matandang si Tolits hanggang sa makarating na sila sa medyo tahimik ng parte ng baryo. Wala nang gaanong kabahayan doon. Tangi mga puno at halaman na lang at mangilan-ngilang tricycle na inabandona. Mang Tolits, sino ba yung hinahabol mo? Nakita ko kanina yung anak ni Don Isko. Nandito yung babaeng yon. Kailangan natin siyang mahanap agad. Sigurado ka bang nakita mo? Di ba bihag ng mga aswang yon? Nakita ko siya rito kanina. Nagkatinginan din kami. Pero hindi ko na alam kung saan siya nagpunta. Kainis. Hindi ko na sana inintindi yung nagpatagay sa akin ng anak kanina na wala tuloy sa paningin ko si Salome. Anong gagawin natin ngayon, Mang Tolits? Kunin niyo yung mga sandata niyo at gamit. Sisimulan na nating hanapin ang mag-ina sa baryong ito. Hindi ko alam kung anong nangyari at bakit sila napadpad dito. Pero ang isipin na lang natin ay kung paano natin sila maibabalik sa Don. Mabilis na nagsibalikan ng 3 binata sa inuupahan nilang bahay. Wala silang sinayang na pagkakataon. Pinagkukuha nila ang kanilang mga gamit at saka binalikan si Mang Tolits. Sinuyod nila ang area, pero sa kasamaang palad, hindi na nila makita ang babaeng si Salome. Baka naman namamalikmata ka lang, Mang Tolits. O baka naman kamukha lang niya. Hindi naman ako hahangos palabas ng bahay na kinalalagyan natin kung hindi ako sigurado sa nakita ko. Nandito lang yung sa baryong ito. Masyado maraming tao sa lugar na ito dahil pista nila. Mahihirapan na tayong hanapin siya kung totoo mang nandito siya. Ang maganda siguro natin gawin magsimula na lang tayo ulit bukas. Tama si Ruiz. Ang mabuti pa, bumalik na lang muna tayo sa bahay. Nagugutom na naman ako Dahil wala naman silang napala sa kanilang paghahanap, nagpalipas na lamang sila ng sandali sa inuupahan nilang bahay. Bagot na bagot sila roon. Hindi rin naman sila makatulog ng maayos dahil sobrang ingay na sa labas. Dakong 9:00 ng gabi ay buhay na buhay pa ang mga tao. Oras pa lang ng kanilang hapunan noon. Dahil wala naman na silang dalang pagkain, naisipan ni Mang Tolits na bumili na lamang sila ng makakain. Si Ruiz at Bulldog ang nagpresentang lumabas para humanap ng mabibilhan. Habang naglalakad, hindi maiwasan ni Ruiz at Bulldog na mapatigil sa bawat bahay. Naiintriga si Ruiz sa mga nakabaliktad na krus. Tingin mo, may aswang dito? Sa totoo lang pre, hindi rin talaga maganda pakiramdam ko rito Pero hindi ko rin masabi kung may aswang dito. Ang alam ko lang, gutom na naman ako. O di tara, diretso na lang natin ito. Baka may mga tindahan dito. Hindi ba pwedeng humingi na lang tayo ng handa nilang pagkain? Pista naman dito Uy, maya ka nga. Di ka naman taga rito Binilisan na lamang nila ang kanilang paglalakad hanggang sa tuluyan na nga nilang marating ang bukod tanging karinderya na naroon. Hindi pa sila nagsasalita, masama na agad ang tingin sa kanila ng aling tindera. Nagkaroon tuloy ng pagkailang ang dalawa. Hindi nila alam kung bibili pa sila o hindi. Pre, mukhang ayaw atang maistorbo ng ali. Huwag na lang kaya tayong bumili. Nagugutom na ako Bahala siya sa buhay niya. Bibili tayo. Lumapit ng bahagya si Bulldog at tiningnan ang mga nakatakip na kaldero. Napatingin si Bulldog nang makita ang paborito niyang adobo. Pero kung natutuwa siya, kasalungat naman ito ng ali na nasa harapan nila. Isang adobo po. At saka kanin. 6. Oh, bakit 6 na kanin? Tig-isa kayo, 3 sa akin. Grabe, siba mo talaga. Padabog na kumilos sa matandang babae.
Ibinigay naman agad ni Bulldog ang bayad at hindi na lamang pinatulan ng kasungitan ng tindera. Nang makalayo sila ng kaunti, nakita nilang nakatingin pa rin yun sa kanila ng masama. May biglang kinausap ang matandang babae sa gilid at kapwa sila nagbulungan. Masama talaga kutob ko rito. Mukhang kailangan na talaga natin makaalis dito. Pero kakain muna tayo, di ba? Ikaw puro ka pagkain. Bilisan mo na nga. Hinila na ni Ruiz ang binata. Habang naglalakad sila, isang magandang babae ang bigla na lamang humarang sa kanila. Nung una ay hindi agad nila nakilala ang babae. Pero nang pagmasdan nila ito ng maigi, napagtanto nilang ang babaeng yun ay si Salome. Sumunod kayo sa akin, bilis! Naunang naglakad ng mabilis ang babae. Nakatinginan pa sandali si Ruiz at Bulldog na tila sandaling nawala sa sarili dahil sa pagkabigla. Nang may masmasan ay naglakad na rin sila ng mabilis hanggang sa makarating na rin sila sa isang lumang bahay. Liplib na ang parting yun, kaya may kaunting kaba na rin silang nararamdaman. Pumasok sila sa loob ng bahay at pinatay ng babaeng si Salome ang ilaw. Tanging ang sinindihan lamang niya ay ang maliit na gasera. Sino kayo? Bakit niyo ako hinahanap? Hindi naman kayo mukhang aswang eh. Meron. Ang katunayan yan may dalawa pa kaming kasama na nandun sa bahay na nirerentahan namin. Kami ang kinausap ni Don Isko para iligtas ka at mabalik sa mansyon. Napahinga ng maluwag ang babae para itong nabunutan ng tinik sa lalamunan. Mabuti naman at may magliligtas na sa amin. Ilang araw na ako nagtatago rito sa baryong ito. Buti na lang, walang nakakakilala sa amin. Teka, paano ka pala nakatakas sa mga aswang? Huling kita ko sa iyo dinukot kayo ng aswang Tatanga-tanga yung 4 na aswang na kumuha sa amin. Tapos, may mga nakasalubong pa kaming manunugi sa kabilang bundok. Nagkaroon ng sagupaan tapos ayun, nakatakas kami. Nasaan na yung bata na kasama mo? Naglakad si Salome at pinakita ang batang natutulog sa isang silid. Gustong-gusto na niya makabalik sa mansyon, pero wala akong magawa kundi manatili rito. Natatakot ako na baka kapag umalis kami, mahuli lang kami ulit ng mga aswang. Sige, huwag ka mag-alala. Ibabalik ka na namin kay Don Isko. Maraming salamat. Pero ano ba talaga nangyayari? Hindi ko maintindihan Kasi nung dinukot kami, may nakita rin kami mga kababaihan na dinukot sa kabilang nayon naman. May gustong buhayin ng mga aswang. At mangyayari lang yon dahil sa gagawin nilang alay ng mga babae at bata. Pre, ang ganda nga ng anak ni Don Isko, no? Manahimik ka nga muna, Bulldog. Sumilip sandali si Ruiz sa labas. Tiningnan muna niya kung may mga tao sa labas na maaaring makakita sa kanila. Babalikan namin yung dalawa naming kasama. Dito lang kayo kahit na anong mangyari. Naintindihan mo ba ako? O sige, mag-iingat kayo. Pasimpleng lumabas ang dalawa roon. Mabibilis ang bawat takbang nila. Pagdating nila sa bahay, nagtaka sila dahil wala na roon si Mang Tolis at Edel. Wala na rin ang mga armas at gamit ng dalawa. Kaya naisipan nilang kunin na lang din ang kanila. Lintik naman buhay to. Saan na naman nagpunta yung mga yun? Kanina ko ba gustong kumain pero ang daming nagiging hadlang. Nawala pa sila ngayon. Ay nako, kainis naman talaga Wala na tayong choice. Kailangan na nating itakas si Salome at ang anak niya. Baliw! Iiwan natin sila Mang Tonits at Edel? Hahanapin natin sila habang kasama na natin yung mag-ina. Hindi pwedeng wala tayong gawin, Bulldog. Kung paghihintay natin sila sa Salome, baka mamaya may makatunog na aalis sila. Nagmamadaling binalikan ng dalawa ang kinaroroonan nila sa Salome. Pero nang dumating sila roon, ang dalawang mag-ina naman ang nawala. Sinabunutan na ni Ruiz ang sarili niya sa sobrang stress. Para siyang nabubuang dahil sa mga nangyayari. Mas naman Sabi ko wag aalis Nakakainis naman talaga yun Hindi kaya nalagay na sa kapahamakan yung buhay nila? Walang sinayang na sandali ang dalawa. Nagmamadali silang umalis doon para hanapin sila sa Salome. Habang naghahanap sila,
Nakatingin na sa kanila ang ilang taong nakakasalubong nila. Tila naalarma ang mga yon dahil sa hawak-hawak nilang sandata. Lumiko sila sa isang kanto. Nagulat sila nang bigla nilang may humarang sa kanilang 4 na lalaki. Mapapayat lang ang mga yon na parang mga hindi kumakain. Kung sakaling ang dibdiba ni Bulldog ang isa sa mga yon, ay baka hindi na yung makahinga. Pero ibang usapan kapag aswang ang kaharap nila. Bigla na kasing nagbago ang anyo ng 4 na lalaki. Pilit hinahanap ng mga yon sa kanila ang mag-ina. Mapapalaban na nga tayo. Ito na nga bang iniisip ko eh. Gamitin na lang natin yung natutunan natin kay Mang Tolits. Huwag kang, huy! Wala nang nagawa pa si Ruiz nang makitang tumakbo na si Bulldog. Naiwan na sa kanya ang 4 na aswang. Ganun pa man, hindi niya yun inatrasan. Ipinakita niyang hindi siya natatakot. Pinurma na niya ang kanyang hawak na itak. Nang umatake ang isang aswang, ay agad niya itong tinaga. Tinamaan ang aswang na yun sa kamay. Tumitili yun na parabang isang babaeng naipit ang daliri sa pinto. Hindi ako natatakot sa inyo! Lalong nagalit ang mga aswang kay Ruiz. Sabay-sabay na lumusob ang mga yon. At dahil hindi pa naman sobrang biyasa ang binata sa pakikipaglaban, nagdalusan na siya sa bandang balikat. Ngunit nang mga sandaling yon, masyadong nag-aalab ang kanyang tapang. Lalo na't naalala niyang ang mga aswang ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang lolo. Igaganti ko ang lolo ko! Papatayin ko kayo! Tangkang lulusob ulit ang mga aswang, pero bigla na lamang dumating si Mang Tolits. Walang kahirap-hirap na hinataw na matanda ang mga aswang. Wala pang ilang segundo ay sabay-sabay na rin itong bumulikta sa lapag. Mang Tolits, saan ba kasi kayo nagpunta? Pambihira oh. Buti dumating ako. Nakita na pala namin ni Edel si Salome at ang anak niya. Napatingin si Ruiz sa gilid at naroon nga ang mag-ina. Kasama nito si Edel at Bulldog na hindi naman makatingin sa kanya ng diretsyo. Matapos ang sandaling labanan, nakahanap sila ng mapagtataguan. Minabuti nilang magtago dahil napansin nilang tumahimik bigla ang baryo. Sa ilang araw na nandito kami, napapansin ko na parang hindi taong tinuturing nilang pinuno rito. Palagay ko, aswang ang sinasamba nila. Kaya pala ganun na lang ang tingin nila sa amin. Alam siguro nila na kumakalaban kami ng aswang, lalo na itong si Mang Tolits. Hindi normal ang mga tao rito. Mabuti na nga lang, hindi nila alam na nakatakas kami sa aswang. Baka kung nalaman nila, isusuplong nila kami ng anak ko. Siya nga pala. Kanina pa tayo magkakasama. Mag-iisang oras na rin pero hindi ko ba naririnig na nagsasalita yung batang yan? Ayos lang ba siya? Hindi siya nakakapagsalita. Pero kaya niya makapag-sign language. Kaya nga lang, nahihirapan kaming magkaintindihan. Hindi kasi ako masyadong nakakaintindi. Masyado akong abala nun sa trabaho. Kaya hindi ko nabantayan ng anak ko. Kaya pati pakikipag-usap sa kanya hindi ko kaya. Napabayaan ko talaga siya. Huwag ka mag-alala. Marunong ako makaintindi ng sign language. We, seryoso ka ba? Hindi ka nga nagbabasa-basa ng libro sign language pa kaya? Nakakalimutan mo na bang may kamag-anak akong pipi noon? Gusto mo, subukan natin ngayon eh. Kakausapin ko yung bata sa sign language. Tumenya-senya si Bulldog, pero kumunot lang ang bata na parang hindi niya ito naintindihan. Hello, ano ang pangalan mo? Nag-sign language ang bata sa kanya na parang inis ito sa ginagawa niya. Oh, anong sabi niya? Hindi niya raw pwedeng sabihin ang pangalan niya sa mga hindi niya kilala. Napawaw sila Ruiz dahil akala nila ay yun talaga ang sinabi ng bata. Pero sa loob-loob ni Bulldog, batid niya sa sariling hindi rin niya naintindihan ang sinenyas ni Vina. Yun ba talagang sinabi ng anak ko? Oo, ang sabi pa niya, sa aming 3 mga binata, sa akin lang daw siya magsasabi kasi ako lang daw ang mukhang friendly sa mga bata. Teka. Parang hindi naman yan yung sinabi ng bata ah. Ako ang nakakaintindi sa kanya at hindi kayo, no? Napailing na lamang si Ruiz
kahit parang nagdududa siya kay Bulldog. Makalipas ang mga sandali, sinubukan nilang lumabas sa bahay na kanilang pinagtataguan. Nasa loob pa rin sila ng baryo noon, pero nasa bandang pinakadulo na sila na kung saan puro lumang bahay na lamang ang naroon. Hindi sila naging kampante kahit na bihira nilang puntahan yun ng mga residente. Tamang hinala pa rin sila sa bawat kaluskos na kanilang nararamdaman o maririnig. Habang naghahanap sila ng madadaanan palabas ng baryong yon, natanaw nila ang pagdating ng ilang grupo ng kalalakihan. Lahat sila ay nakasuot ng kulay itim. Namumukod tangi lang ang isang lalaki na hindi pa naman katandaan. Parang nasa 30 anyos hanggang 40. Nangunguna ito sa paglalakad. Ang lalaking yan, siya ang kinagalang ng mga tao rito. Hindi ko alam kung bakit lahat ng nakatira rito ay takot sa kanya. Biglang sumenya-senyas ang bata at parang may gusto itong sabihin sa kanila. Nagbida-bida na naman uli si Bulldog at ito na ang nagsalin kung ano ang sinasabi ng batang si Vina. Ang sabi niya, ayun daw yung leader ng mga aswang. Nakita niya raw na nagbago ang anyo. Pero ang sabi pa niya, sobrang pangit daw ng mukha ng lalaking yun, lalo na sa malapitan. Amoy putragis din daw eh. Sinabi niya talaga yon? Ang kulit niyo naman. Bakit ba nagdududa pa kayo? Napatingin si Bulldog sa bata at nakasimangot lang ito sa kanya. Pero nanindigan si Bulldog na yun ang pagkakaintindi niya. Salome, bakit ba kasi hindi mo inaral yung sign language? Yan tuloy. Nagtitiis kami rito kay Bulldog kahit mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Nanahimik na sila ng bahagya nang malapit na sa kinalalagyan nila ang grupo ng mga aswang. Noong mga sandaling yon, walang balak na makipaglaban si Mang Tolits. Mas iniisip kasi nila ang kaligtasan na mag-ina. Mas magiging mahirap para sa kanila kung makikipagsagupan sila habang may pinoprotektahan. Kaya naman, ginawa nila ang lahat para hindi sila makita ng mga aswang sa kanilang kinalalagyan. Ang kaso nga lang, sadyang kinakapitan sila ng kamalasan. Hindi na sana sila mapapansin ng mga aswang kung hindi lang sana pumutok ang chichirya na nasa loob ng bag ni Bulldog. Nadaganan kasi nito ng mga gamit niya. Utik naman talaga pre. Mapapahamak tayo sa mga pagkain mo eh. Huwag kayong maingay. Patingin sila sa atin. Dahan-dahan, aalis tayo. Mag-iingat sa paglalakad. Mang Tolits, alalayan niyo yung mag-ina. Kaming bahala sa likod. Tumangulang ang matanda at nauna na rin kumilos. Hindi pa sila nakakalayo. Nakita na nilang nakasunod pala sa kanila ang mga aswang. Mas lalo na silang nataranta. Kaya sa mga pagkakataong ito, batid na ni Ruiz na mapapalaban na naman sila. Iandaan yung sarili niyo mga pre. Aalalayan natin si Mang Tolit sa pakikipaglaban kapag nagkataon. Tumango lamang ang dalawa niyang kaibigan. Buo naman ang loob ni Edel. Pero hindi sigurado si Ruiz kay Bulldog dahil baka takbuhan na naman sila nito. Mga ilang sandali pa, nangyari na nga ang inaasahan nila. Bigla na lamang may lumundag na dalawang aswang sa kanilang harapan. Mabilis na itinulak ni Mang Tolit si Salome patungo kay Ruiz, habang ang bata naman ay papunta kay Bulldog. Ruiz! Nag-ina! Tinaga agad ni Mang Tolit ang dalawang aswang. Mabilis niya itong napatay, kaya naman tumakbo na sila paalis. Nakarating sila sa hanging bridge. Wala na silang ibang magiging daan kundi doon na lamang. Pero bago sila makatawid, kinapitan na naman sila ng kamalasan. Sige na Salome! Sumama na kayo kay Mang Tolits! Bitbit ng babaeng si Salome ang kanyang anak, pero sa kasamaang palad ay biglang may dumating na aswang. Hindi nila napigilan ng aswang na hatakin ang batang si Vina. Dahilan para mabitiwan ni Salome ang bata. Nagawang iligtas ni Ruiz ang batang si Vina. Ang kaso nga lang, nang ibabalik na niya ito sa ina, ay may mga humarang na aswang. Hindi makadaan si Ruiz para ibigay ang bata kay Salome. Salome, tara na! Kailangan na nating mauna. Magtiwala tayo kay Ruiz at sa mga kasama niya. Hindi pwede. Mapapahamak ang anak ko. Salome, makinig ka kay Mang Tolits. Kami nang bahala sa anak mo. Kahit ayaw pa ng babae ay kinaladkad na ito ni Mang Tolits.
Kung magtatagal pa kasi sila roon para labanan ng mga aswang na yon ay mauubusan sila ng oras. Bulldog, buhatin mo to. Ako munang bahala rito. Ha? Baliw ka ba? Pre naman, 5 sila, 1 ka lang. Pakiramdam ko kaya ko sila. Kaya sige na, mag-iba kayo ng daan. Ingatan yung bata.